Sa isang Blood Moon Night, isang grupo ng mga tao ang nasangkot sa isang matinding labanan sa isa't isa. Saglit na inisip ni Tsubaki na nakamit na niya ang ganap na tagumpay, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tinambangan siya ng kanyang kalaban na naging dahilan upang siya ay mabaigo. Sa huli pareho silang niyakap ng mahigpit at sabay na nahulog. Sa ibang lugar, si Akira ay inaatake ng isang batang lalaki na malungkot na nagnanais na makatakbo siya muli kasama si Akira. Bumaon ng mas malalim si Akira sa malalim na tubig, biglang bumukas ang kanyang mapupulang mga mata at agad na napalibutan ang kanyang katawan ng isang makinang na pulang globo. Sa sandaling iyon, humingi siya ng tawad sa bata na parabang iyon na ang huling salita niya. Samantala, dalawang batang babae ang nagsasaksak sa isa't isa at eksakto sa plano, pareho silang natalo ng kanilang mga kalaban. Lahat ng tao saan man ay desperadong nagsisikap na pumatay sa isa't isa. Pinag-usapan ng dalawang indibidwal ang kapalaran, pagkatapos ay nakipag-away silang dalawa magkayakap sa isa't isa habang sila ay nahulog. Ngunit sa nakaraan, lahat sila ay may napakapayapang buhay. Isang umaga sa Domi-ori Dojo, sina Chihiro at Kitetsu ay nagsasanay gaya ng dati sa dojo kung saan ang ama ni Kitetsu ang nagtuturo. Sa isang sandali ng kawalang ingat, natalo si Kitetsu kay Chihiro. Pinagalitan siya ni Kitetsu dahil sa paglalaro ng marumi, ngunit para kay Chihiro ang tagumpay ay tagumpay, hindi alintana kung ito ay patas o hindi. At ang mga nagreklamo tungkol sa pagkatalo ay nagsiwalat lamang ng kanilang kawalang gulang, ito ang pinakadalisay na diwa ng espada. Naunawaan ito ni Chihiro. Hindi nasisiyahan, humingi si Kitetsu ng rematch, ngunit mahinahong umiling si Chihiro bilang pagtanggi dahil kailangan niyang maghanda ng almusal para sa lahat. Habang naghihiwa ng mga pipino, walang isip si Chihiro na pinutol ang kanyang kamay, ang talim ng kutsilyo ay naghiwa ng dagwang linya sa kanyang kamay. Nang inihain ng almusal, kumain si Kitetsu ng may labis na kaligayahan. Pinuri niya ang mga rolled egg ng kanyang kapatid bilang pinakamahusay sa mundo. Ibinahagi ni Chihiro ang recipe ng pagluluto sa kanyang nakababatang kapatid, ngunit ang tanging bagay na inaalala ni Kitetsu ay ang pagkakaroon ng makakain. Nang makita ito, hindi sumang-ayon si Chihiro, pakiramdam na ang walang kwentang kapatid na ito ay hindi mabubuhay kung wala siya. Mahigpit niyang inutusan ang kanyang kapatid na matutong magluto para sa kanyang sarili dahil hindi siya ang asawa ni Kitetsu at hindi laging nandyan para sa kanya. Inosenteng nangarap si Kitetsu tungkol sa isang kinabukasan kung saan ang dalawang magkapatid ay palaging magkasama, kung paano nila hahabulin ang dojo ng magkasama kasama si Chihiro bilang instructor at ang kanyang sarili bilang katulong. Pagkatapos nito, sumakay na sila ng tren papuntang paaralan. Sa tren, patuloy na binanggit ni Kitetsu ang hinaharap bilang mga instructor ng dojo. Mahinhin na iminungkahi ni Chihiro na mas malakas si Kitetsu kaysa sa kanya. Ngunit sa katotohanan, hindi pa siya natalo ni Kitetsu. Sa totoo lang, nagpaplano si Chihiro na umalis ng bahay. Inampun siya ng ama ni Kitetsu mula pagkabata, pinalaki siya at binayaran ang kanyang pag-aaral sa unibersidad. Pero balak pa rin niyang umalis kahit hindi niya masabi sa kapatid ang dahilan. Wala pa siyang tiyak na desisyon, kaya gusto niyang ilihim ito ng kapatid. Nag-aalala si Kitetsu sa kinabukasan ng dojo kung umalis si Chihiro. Ngayon sa paaralan ay isang mapayapang umaga at ang kanilang kaibigan ay inosenteng tinalakay ang almusal kapag sila ay may libreng unang regla. Biglang nag-transmit ng kakaibang frequency sound. Maging ang pagtatakip ng kanilang mga tenga ay hindi nakaharang. Lahat ay bumagsak sa pagkahilo, si Chihiro na lang ang natitira. Binuhat niya si Kitetsu, pinaalalahanan siyang manatiling matatag. Pagkatapos ay biglang isang pulang ambon na may dalang lason ay nagsimulang bumaha at bumalot sa lahat. Sa puntong ito, hinimatay na rin si Chihiro. Naglaho ang lahat sa ambon, na iwan lamang ang kanilang mga damit. Sa ibang dimensyon, nakilala ni Chihiro ang isang blonde na batang babae na nakasuot ng lolita. Sinabi niya na ang lahat ng nakita nila ay isa pang constructed na dimensyon at lahat ng nasa loob nito ay maglalaho na walang bakas kapag nawala ang walang laman na landscape na ito. Sa kanyang ik-200 mabilis na naabutan ni Chihiro ang usapan na naiintindihan na ang lahat ay panaginip lamang. Inanyayahan siya ng batang babae na pag-usapan ang kapalaran. Pakiramdam ni Chihiro ay pilit na sinabi ng dalaga. Nagpatuloy ang dalaga sa pag-iisip tungkol sa kapangyarihang nakakulong pa rin sa loob niya, tulad ng isang hari na nakadina sa ilalim ng puno ng cherry blossom, at kung paano nagsaliksik ang mga tao upang makahanap ng mga sagot ngunit walang kabuluhan. Sa puntong ito, ganap na nabigo si Chihiro na maunawaan kung ano ang sinasabi ng batang babae o kung sino siya. Nagpakilala ang dalaga bilang si Dox at nangako itong muli itong magkikita sa mundong ito. Nagising si Chihiro sa ospital ng unibersidad. Napapaligiran ng mga doktor at nurse, ipinaalam nila sa kanya na siya na ang huling nagkamalay. Habang ang iba ay nagising pagkatapos ng isang linggo, nag-iisa siyang tumagal ng 5 buwan upang imulat ang kanyang mga mata. Ang mas nakakatakot ay ang lahat ay nanaginip ng eksaktong kaparehong panaginip gaya niya.
Sa labas ang Tokyo ay dumaranas ng malubhang sakuna. Ang mga higanteng puno ay sumibol sa lahat ng dako at ang lungsod ay ganap na nilamon ng pulang ambon. Tinawag ito ng doktor na Great Unconsciousness Event. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari noong isang linggo na walang malay ang lahat. Nang marinig na nagising na siya, lumuluhang sumugod si Katsu para ihatid siya pauwi. Pagkalabas kaagad ng ospital, isang pares ng mga mamamahayag ang lumapit sa kanya dahil siya ang huling taong nagising. Habang pauwi, nakaramdam ng pananakit ng ulo si Chihiro at saglit na nakatulog. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang ama ni Katsu na nakahiga sa isang pool ng dugo kasama si Chihiro mismo ang nakatayo sa ibabaw niya. Ang mga matutulis na spike ay tumusok sa kamay ng kanyang ama kaya napasigaw siya ng marahas. Nagulat siya at bumalik na sila sa dojo. Maya-maya lang ay umalangaw-ngaw na naman ang kakaibang tunog. Ito ay sanhi ng isang lalaki at isang babae. Pagkatapos ay isang malaking pagsabog ang gumuho sa buong dojo. Isang halimaw ang lumitaw at sa kanilang pagkabigla ito ang ama ni Katsu. Sinugod ng halimaw si Chihiro ngunit nakaiwas siya. Inabot sa kanya ni Katsu ang isang staff. Gamit ang kanyang sinanay na mga kasanayan, si Chihiro ay umaban. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili na hampasin dahil paulit-ulit na lumilitaw sa kanyang isipan ang mga flashback ng kanyang amo. Ang pag-aatubili na ito ay nagbigay ng pagkakataon sa halimaw na laslasin ang kanyang balikat na naging sanhi ng pag-spray ng sariwang dugo kung saan-saan. Sa sandaling malapit ng mamatay, ang nakatagong kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay sumabog. Mabilis na gumaling ang kanyang sugat. Namula ang mata niya. Ang dugo ay tumigas sa mga matutulis na spike na nakapalibot sa kanyang katawan na tila duplicate ng Tokyo Ghoul. Sa isang iglap, ginamit niya ang kanyang panloob na enerhiya upang basagin ang espada ng halimaw at putulin ang kamay nito. Ang halimaw ay sumugod patungo sa kanya ngunit naputol sa kalahati ni Chihiro. Nang makita ito, ang batang babae na nagmamasid ay nagpahayag ng malinaw na pagkabigo. Nakita niyang nagising na si Chihiro na magiging istorbo sa kanya mamaya. Pagkatapos ng matinding labanan, nahulog ang halimaw ngunit nang mawala ang liwanag, laking gulat ni Chihiro nang mapagtanto na ang nilalang ay ang kanyang adoptive father. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata, nalilito at nawawala ng kontrol, pinahihirapan ang kanyang sarili dahil sa pagkikimkim ng puot sa kanya sa lahat ng oras na ito para lamang kitilin ang buhay ng pinakamahalagang tao gamit ang kanyang sariling mga kamay. Sa sandaling iyon, lumitaw si Aiko, dahan-dahang pinapawi ang sakit. Tunay na bumagsak si Chihiro. Habang si Katsu ay labis na nalilito na hindi niya matukoy ang katotohanan, sinabi ni Aiko sa kanila na huwag magsalita ng anuman na ipapaliwanag niya ang lahat. Mabilis na dumating ang mga pulis sa pinangyarihan kasama ang babaeng opisyal at ang kanyang mga kasamahan na nagsasagawa ng investigasyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakaintindi sa nangyari. Sa pagtatanong kay Aiko, sinabi niyang kaklase niya ang magkapatid at nagkataon lang ang presensya niya. Napagpasyahan ng pulisya na nawawala ang ama ni Katsu at itinuring itong isa lamang misteryosong pagkawala tulad ng maraming kamakailang mga kaso. Matapos ang mahusay na pagkawala ng malay, 10,000 katao ang nawala. Kumalat ang mga alingawngaw na ang mga nawawala ay naging pulang ambon o uhaw sa dugo ng mga halimaw na parang walang katotohanan, ngunit nagtanim ng mga binhi ng pagdududa sa isipan ng lahat. Nang iuwi si Chihiro, hinarap ni Katsu ang dalaga, iniisip pa rin na panaginip lang ang lahat. Pinayuhan siya ni Aiko na tanggapin ang masakit na katotohanan at unawain kung bakit naging ganoon ang kanyang ama. Naniniwala siya na nagbago na siya at naghinala na nakakita siya ng isang lalaki na nakasuot ng asul na Amerikana at salamin. Naalala ni Katsu ang taong iyon, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit niya gagawin ang ganoong bagay dahil malinaw na wala silang sama ng loob sa isa't isa. Nang makitang bahagyang gumalaw si Chihiro, inutusan ni Aiko si Katsu na tumahimik at sinabing ipapaliwanag niya ang lahat sa kanya mamaya at sigurado siyang gustong malaman din ng kanyang amo na si Chihiro. Muli naanod si Chihiro sa isang guni-guni. Sa loob nito, nakita niya ang isang distorted crimson space, nakita ang kanyang sarili na sinaksak ng isang ganap na puting tao na umiiyak at tinatawag ang kanyang pangalan. Nagising siya nang makitang nasa tabi niya si Aiko. Nakilala niya ito bilang isang babae mula sa kanyang klase sa seminar. Pinayuhan siya ni Aiko na magpahinga dahil nagamit niya ang labis na kapangyarihan. Sa pagbanggit ng kapangyarihan, napagtanto niya na ang kanyang mga sugat ay ganap na gumaling, ngunit siya rin ang pumatay sa kanyang adoptive father. Ipinaalam ni Aiko kay Katsu na nagsasanay ng espada sa labas na si Chihiro ay nagising na. Nanatili si Aiko sa tabi niya, inaalagaan siya sa bawat detalye, maging ang pagluluto ng almusal na parang walang nangyari. Tinawag niya itong master. Hindi maintindihan ni Chihiro kung bakit dahil halos hindi sila nag-uusap sa klase. Marami pa ring inilihim si Aiko, naghihintay sa araw na maaalala niya ang tunay niyang pagkatao. Pinaalalahanan niya ang lahat na kumain ng almusal dahil hindi nila alam kung kailan muling darating ang sakuna.
Pagkatapos kumain lumuhad si Chihiro sa training room hindi sigurado kung mapapatawad siya ng kanyang adoptive father. Tutal may bahid ng dugo ang mga kamay niya. Pagkatapos ay sinamahan ni Aiko ang dalawang kapatid sa paaralan. Doon may nababaliw umaatake sa mga estudyante sa paligid. Mabilis na dumating ang mga doktor at nurse para makialam. Mabilis na nakilala ng doktor si Chihiro kahit na alam niya ang kanyang buong pangalan at tila ang kanyang tunay na pagkatao. Sinabi ng guro na makikita niya muli si Chihiro sa lalong madaling panahon. Ayon sa paliwanag ni Aiko nabuksan ang gate sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng mundo ng halimaw at sinasamantala ng mga kalaban ang mga nagbagong katawan upang tumawid na nagpapakalat ng takot at pagkawasak. Ang ama ni Katsu ay isang halimbawa at si Chihiro ay mapalad na nabigyan ng kapangyarihan upang mabuhay. Ang kanilang misyon ay lumaban at sirain ngunit hindi maalis ni Chihiro ang kanyang trauma. Napatay ang kanyang adoptive father gamit ang kanyang sariling mga kamay ipinaliwanag ni Aiko na naroon siya upang matiyak ang kaligtasan ni Chihiro. Hinampis ni Chihiro ang mesa hinihingi ang tunay na pagkatao ni Aiko. Ngunit nanatiling sigurado si Aiko na kilala na siya ni Chihiro. Biglang namula muli ang kanyang mga mata ngunit iginiit niyang ayos lang siya. Sa banyo iniisip niya kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos ay umalangaw-ngaw muli ang kakaibang tunog sa pagkakataong ito ay dulot ng isang babae. Nakita at hinabol siya ni Chihiro. Parang inaakit siya. Nang mapansin ni Chihiro na masyadong matagal sa banyo nagpa siya sina Aiko at Katsu na hanapin siya. Ang kanilang mga gulat na aksyon ay nakakuha ng mata ng isang mamamahayag. Hinabol ni Chihiro ang dalaga hanggang sa main hall kung saan nakilala niya ang kanyang malapit na kaibigan. Muling umalangaw-ngaw ang tunog at lahat ay bumagsak. Ang misteryosong babae ay nakatayo sa hagdan pinagmamasdan ang lahat. Sinabi niya na sana ay namatay na si Chihiro. Tapos nagbell ulit. Sa kabila ng mga hiyawan ni Chihiro unti-unting naging mga halimaw ang mga estudyante sa paaralan. Siya ay sumigaw nakikiusap sa kanya na iligtas ang lahat. Lumitaw ang lalaking madalas na kasama ng babae na nagsasabing dapat mamatay ang lahat ng may lahi ng halimaw. Inutusan niya ang dalagang si Yuri na kumilos. Sumugod sina Katsu at Aiko sa pinangyarihan. Nagpa siya ang lalaki na kumilos mismo. Pinitik niya ang kanyang mga daliri at parang saysabog ang ulo ni Katsu. Bumagsak siya sa lupa. Niyakap ni Aiko ang mga binti ni Chihiro nakikiusap na alalahanin niya ang lahat at gisingin ang kanyang kapangyarihan. Upang gisingin ang kabayanihang dugo na natutulog sa loob niya at ang kanyang bloodline ang gagawa ng iba. Galit na galit pa ring hinawakan ni Katsu ang kanyang ulo sumisigaw. Hindi magawa ni Chihiro. Natatakot siyang maging halimaw din si Katsu at maulit niya ang kanyang pagkakamali. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa pumatay ng mga taong mahalaga sa kanya. Hindi naging halimaw si Katsu sa halip ay ginaisang niya ang kanyang kapangyarihan. Nag-transform siya sa isang ghoul duplicate at sinisingil na umatake. Diretso niyang itinutok ang itim na buhok na ginawang halimaw ang kanyang ama. Lumalabas na si Katsu ay kabilang din sa angkan ng mga bayani. Ang lalaking may itim na buhok na nakakita ng isa pang target na aalisin na isip na ito ay isang magandang pagkakataon upang patayin ang dalawang magulo na tao ng sabay-sabay. Pagkatapos ay pinitik niyang muli ang kanyang mga daliri na ginagawang mga halimaw ang mas maraming tao na naniniwalang dapat mamatay ang lahat ng may kabayanihan. Nakatayo pa rin doon si Chihiro ayaw na niyang madungisan muli ng dugo ang kanyang mga kamay. Ngunit si Katsu ay tinamaan ng isang powered up na halimaw at pinalipad sa isang pader. Nagising si Katsu ngunit sa kabila ng pagdadala ng dugo ng mga bayani siya ay mahina pa rin. Matapos masaksihan si Katsu na muntik nang mawala ng buhay hindi kinaya ni Chihiro na makitang iniwan siya ng isa pang mahalagang tao. Kaya sa sandaling iyon ang nakatagong kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan ay muling pumutok na nagpapahintulot sa kanya na magising muli at maghatid ng isang tiyak na suntok upang talunin ang halimaw na nagbabantang papatayin ang kanyang kapatid. Gayunpaman kaagad pagkatapos ang katawan ni Katsu ay nalason ng sibat ng halimaw ang lason ay kumakalat at naging lubhang marupok ang kanyang buhay. Sa ganitong desperadong sitwasyon iisa lang ang paraan para mailigtas siya. Kailangang tandaan at tawagin ni Katsu ang tunay na pangalan ni Aiko. Hindi ang hiniram na peking pangalan na ginamit niya sa lahat ng oras na ito. Pinilit ni Chihiro na hanapin ang kanyang mga alaala hanggang sa may lumabas na pangalan mula sa kanyang subconscious. Tinawag niya ang totoong pangalan ni Aiko Serdad. Matingkad na ngumiti si Serdad bilang pagkilala. Agad na pinalibutan siya ng halo tinulungan siyang magbago sa kanyang tunay na anyo bilang isang blonde na engkanto. Sa sandaling iyon nag-transform siya hinubad ang kanyang pang-araw-araw na pagbabalat kayo upang maging isang tunay na tagapag-alaga. Mula noon na may titulong Serdad ang nakatakdang protektahan si Chihiro at pangalagaan si Katsu. Kinuha niya ang misyon na pagalingin si Katsu. Sa kanyang pinalakas na lakas na gawang tapusin ni Chihiro ang halimaw sa isang strike lamang.
Sa kabila ng pagliligtas, isang pakiramdam ng matinding pagdurusa ay bumangon sa loob ni Chihiro dahil muli niyang hindi sinasadyang tinapos ang buhay ng isang halimaw. Sa kaibuturan niya ay batid pa rin niya na bago ito magbago, ito ay isang tao at isang normal na estudyante na katulad niya. Ang pag-iisip na ito ay naging sanhi ng halos mawalan siya ng kontrol. Ang pakiramdam ng pagkakasala ay tumitimbang ng mabigat habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na nabahira ng dugo. Inaliw siya ni Serded na iyon lang ang tanging paraan, ngunit nagalit si Chihiro dahil hindi niya magawang gamitin iyon bilang dahilan para pumatay ng mga inosenteng tao. Naintindihan ni Serded ang pakiramdam na iyon, ngunit sa sandaling ang isang tao ay naging isang halimaw walang babalikan. Mula sa malayo dumating ang mamamahayag upang maghanap ng balita. Tinanong niya si Chihiro tungkol sa pagpatay sa kanyang adoptive father at agad siyang binansagan na isang mamamatay tao. Ito ay magiging mainit na balita sa front page. Biglang sumulpot sa likod ang lalaking itim ang buhok at si Yuri para manggulo. Maaari siyang gumawa ng walang katapusang monster summoning spells hanggat may mga tao na magpapagana sa gate. Naniniwala siya na ang lahat ng may kabayanihang angkan ay dapat mamatay at siya ang magsasagawa nito. Pinalakas niya ang isang halimaw para salakayin si Chihiro. Buti na lang at naprotektahan siya ng blood armor. Patuloy niyang pinalakas ang halimaw na binago ito sa isang napakalaking anyo. Diretso sa kanya ang higanteng halimaw, naglulunsad ng pag-atake na nakatutok sa kanya. Ngunit sa sandaling iyon, ang kakaibang balat ng dugo na nakapalibot sa katawan ni Chihiro ay nagpoprotekta sa kanya sa tamang oras na pinipigilan siyang masugitan ng husto. Hindi lamang iyon, ngunit pinalakas din ng shell na ito ang kapangyarihan sa loob na ginawa siyang mas malakas. Gayunpaman, ang presyo na babayaran ay napakataas din dahil ang katawan ng tao ay hindi makatiis ng ganitong uri ng kapangyarihan ng walang hanggan. Kahit na siya ay lumakas sa bawat labanan, kung siya ay magpapatuloy ang kanyang katawan ay malapit ng bumagsak. Hindi maintindihan ng lalaking may itim na buhok ang kanyang kapangyarihan. Kakaibang mga tunog ang nagmula sa katawan ni Chihiro, ang mga sound wave ay kumakalat sa buong kalawakan. Hindi sinasadyang narinig ito ng babaeng reporter na si Tsubasa. Napahawak sa kanyang ulo sa sakit, unti-unting nawawala ng kontrol ang kanyang katawan. Sa magulong sandaling iyon, lumitaw ang isa pang batang babae. Mapilit na tinawag si Kurohara, ang kasamahan ni Tsubasa, upang mabilis na gisingin ang kabayanihang dugo sa loob niya dahil ito lamang ang makapagliligtas sa kanya. Nang walang paraan para umatras, napilitan si Kurohara na tawagin ang tunay na pangalan ni Tsubasa. Nang mabigkas ang tunay na pangalang iyon, ang selyadong kapangyarihan sa loob niya ay sumabog at si Tsubasa ay agad na nagbagong anyo bilang Ero, isang magandang mandirigma na may higit na lakas na opisyal na naging isa na nagdadala ng dugo ng mga bayani. Dahil sa pagmulat ni Ero ay agad na umikot ang sitwasyon. Siya ay umabant upang talunin ang isang halimaw habang si Chihiro ay itinoon din ang kanyang kapangyarihan upang talunin ang kalaban sa harap niya. Habang naghahanda si Chihiro na ihatid ang pangwakas na suntok sa pangunahing kontrabida, isa pang misteryosong babae ang namagitan na nagpapahintulot sa kanya na pansamantalang makatakas sa espada ni Chihiro. Bumalik ang masasakit na alaala. Napahawak si Chihiro sa kanyang ulo sa matinding paghihirap, naramdaman ang kanyang sarili na nakagapos ng isang tanikala ng malupit na kapalaran kung saan ang kapangyarihan ay kapwa isang pagpapala at isang tanikala. Hindi pa nagiging halimaw ang kaibigan nila. Dahil sa tulong ng doktor at mga kasamahan, pansamantala siyang ligtas. Sama-sama dinala nilang lahat ang grupo ni Chihiro sa simbahan, isang sagradong tanggulan ng magiting na angkan. Doon lumitaw ang kanilang supreme leader, ang blonde girl sa lolita dress na nakilala ni Chihiro sa kanyang panaginip. Ang kanyang pamagat ay Dox. Ang lugar na ito ay kung saan nila nakipaglaban ang Chaos, ang kanilang kaaway at ang puwersang naging dahilan ng pagkagulo ng mundo. Mahigpit na ipinaliwanag ni Dox ang tungkol sa paunang natukoy na kapalaran. Sinabi niya na makalipas ang 40 taon, tiyak na mawawasak ang mundong ito, at kapag dumating ang pagkawasak na iyon, isang bayani lamang na may titulong Crimson Lotus King ang makapagliligtas sa sangkatauhan. Ang mga may dalang dugong bayani ay lahat ay may potensyal na maging Crimson Lotus King, ngunit kung ang taong iyon ay hindi lilito, ang mundo ay mabilis na lulubog sa kaguluhan at kawalan ng pag-asa. Ang propesya na ito ay naging sanhi ng kalahating paniniwala at kalahating pagdududa sa mamamahayag, ngunit pinaalalahanan siya ni Dox na kahit na ang mga halimaw na nakikita ngayon sa kanilang mga mata ay minsan ay itinuturing na walang katotohanan, kaya kailangan ng lahat na maniwala sa katotohanang ito. Samantala sa ibang lugar, isa pang misteryosong grupo ang nag-uusap sa kanilang mga plano. Sila ang naging sanhi ng Great Collapse, nagbukas ng gate para sa mga nilalang mula sa ibang mundo na Bamauha, at ang kanilang layunin ay lipulin ang buong angkan ng mga bayani. Sa simbahan, idineklara ni Dox na ang tanging paraan upang matigil ang kaguluhan ay ang sirain ng Tokyo na nagtatapos sa gate na nag-uugnay sa dalawang mundo. Nang marinig ito, marami ang nagulat dahil hindi lang ito isang lungsod kundi tahanan ng milyon-milyong inosenteng tao.
Binigyang diin ni Sir Did na ang mga tagapangalaga ay tiyak na umiral upang maiwasan ang Great Collapse na ito. Habang ang lahat ay nagdedebate pa si Tsubasa ay bumalik sa anyo ng tao kahit na ang kaluluwa ni Ero ay umiiral pa rin sa loob niya. Si Kirihara na hindi makatanggap ng katotohanan ay inilagay ang lahat ng pananagutan at sisihin kay Chihiro na ikinagalit niya dahil sa di umano'y kinuha niya si Tsubasa noon. Bagamat binigyang diin ni Shoko na minsang naging isang demonyong mensahero wala ng paraan pabalik hindi napigilan ni Kirihara ang kanyang galit. Mag-isa siyang nakatayo sa bakuran kumikislap ang sigarilyo puno ng hinanakit ang mga mata na nanunumpa sa sarili na aalamin niya ang katotohanan at parurusahan si Chihiro sa lahat ng bagay. Dinadala sa doktor ang kanilang kaibigan. Ipinaliwanag ng doktor na ang mga taong maaaring mag-transform sa mga halimaw ay may dalang espesyal na gene. Ang gene na ito ay may espesyal na koneksyon sa gate. Akala ni Chihiro ay kasalanan niya ang lahat. Sa kanyang delirium si Chihiro ay nadala sa ibang espasyo kung saan pinilit siya ni Dox na pumili. Alinman sa tanggapin na ang kanyang mga kamay ay patuloy na mabahira ng dugo at gagawing abo ang lahat kapalit ng bagong kinabukasan o humanap ng marupok na katubusan. Nang magising siya ay puno pa rin ng dugo ang kanyang mga kamay. Sinimulan ni Chihiro at ng iba pa ang misyon na sirain ang mga hadlang. Matapos turuan kung paano gamitin ng tama ang kanyang kapangyarihan lalo siyang lumakas. Ang iba ay nakatayo lamang sa paligid na nanunood dahil wala silang kapangyarihan upang isagawa ang misyong ito. Upang iligtas ang kinabukasan ang tanging paraan ay ang Poxane ang Tokyo na nagtatapos sa gate na nagpapahintulot sa mga halimaw na bomb-aha. Habang kumikilos ang kanyang grupo sa hideout ng mga kontrabida nagsimula silang magtalo sa isa't isa. Ang pinuno ay ayaw hayaan ang mga may dugong kabayanihan na gawin ang gusto nila sa paniniwalang ito ay maglalagay sa kanila sa isang dehado. Ngunit ang lalaking may itim na buhok ay walang sapat na kapangyarihan para sirain si Chihiro. Binanggit niya ang isang napakalakas na misteryosong karakter ngunit agad siyang pinagalitan ng pinuno pinilit na tumahimik dahil ito ay bawal. Umalis ang lalaking itim ang buhok na iwan lamang siya at ang kanyang anak na si Yuri. Sa mabigat na kapaligiran tinawag niyang malapit ang kanyang anak inamin na siya lamang ang makakapagligtas sa kanya. Bagamat ayaw niyang ilagay siya sa panganib na iintindihan din niya na ang mga bagay ay umabot sa isang dead end. Samantala matapos sirain ang dalawang hadlang sa maikling panahon bumalik sa simbahan ang grupo ni Chihiro. Si Chihiro ay gumamit ng labis na lakas ang kanyang katawan ay pagod at naubos ngunit siya ay naniniwala na hanggat maaari niyang protektahan ang mundo anumang personal na sakripisyo ay katanggap-tanggap. Nang makita ang determinasyon at katatagan na ito pinuri siya ni Shoko na pinatunayan kung gaano siya kaswert na siya ay nasa kanilang panig. Kung hindi ang mga ahente ng kaguluhan ay magiging lalong walang ingat kahit na hindi makontrol. Ayon sa kanya kapag ang lahat ng natitirang mga hadlang ay nawasak ang Tokyo ay automatikong babagsak ang pinto sa pagitan ng dalawang mundo ay magsasara at ang kabaliwan ng mga kontrabida ay titigil. Biglang nawala ng malay si Chihiro. Sa kanyang panaginip nakita niya ang higit pang mga eksena ng kaguluhan mas maraming mga bagong biktima na sumisigaw at pinaalalahanan ang kanyang sarili na sa lahat ng mga gastos dapat niyang sirain ang lahat ng natitirang mga hadlang upang iligtas ang hinaharap. Nagmamadaling sinabihan siya ng doktor na magpahinga tinuturuan siyang huwag isakripisyo ang sarili. Dadalhin niya siya sa banyo ngunit hindi pinapayagan ni Chihiro ang kanyang sarili na huminto. Paglabas nakasalubong ni Chihiro ang mamamahayag. Muli siyang gumamit ng mga sarkastikong salita na sinasabing malupit si Chihiro at bagaman isang bayani sa pangalan siya mismo ay hindi sasali sa kampanyang ito dahil ayaw niyang madala sa amoy ng kamatayan. Pagbalik sa kanyang pribadong silid nagmuni-muni si Chihiro. Sa kanyang isip na isip niya ang mga pool ng mabahong amoy na dugo nakakita ng mga anino na dumadaan sa makapal na hamog lahat ay mabigat at kalagim-lagim. Matagal nang nakaupo si Sir Did doon nagtatanong tungkol sa kanyang kalagayan ngunit si Chihiro ay nanatiling nalubog sa sarili niyang salungatan. Sa ibang lugar sa isang masikip na kalye ang isang mag-asawa ay naglalakad na magkatabi ang binata ay nagtataglay ng magaspang na hitsura ng isang batang lansangan. Sa paaralan kumatok ang nurse sa pinto upang makitang bumagsak ang doktor sa sahig. Sa kanyang putol-putol na hininga nagkaroon lamang siya ng oras upang sabihin na kailangan niya ng gamot upang kumapit habang inutusan itong pumunta ng mag-isa ngayong gabi dahil hindi niya ito makakasama. Kung hindi siya pupunta maraming bagay ang magiging abala kaya sumakay siya sa kanyang high-powered na motorsiklo at mabilis na umalis. Pagsapit ng gabi habang si Chihiro ay nagpapatuloy sa kanyang trabaho nag-ambala siya ng dalawang tao mula sa Chaos Faction. Mabilis na napagtanto ni Katsu na kung wala ang mga tao ang kaaway ay hindi makakalikha ng mga halimaw. Kaagad naglunsad si Chihiro ng sunod-sunod na pag-atake na direktang nakatutok sa lalaking itim ang buhok. Tumanggi ang nurse na madaig pinaandar ang kanyang mga kasanayan at sumali sa laban. Pagkatapos ng sequence ng labanan ng koponan nagharap sina Yuri at Chihiro.
Tinanong niya si Yuri kung sino talaga siya. Nanatiling tahimik si Yuri habang ang lalaking itim ang buhok sa tabi niya ay hindi maintindihan kung bakit hindi niya ibinibigay ang lahat laban sa kalaban. Bahagyang napalingon si Yuri at mabilis siyang hinampes ni Chihiro. Sa isang iglap natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa gitna ng makapal na puting ambon. Doon muling nagpakita si Yuri na nagmumungkahi na ito ay isang alaala na unti-unting muling umuusbong. Tumalikod si Chihiro para umalis ngunit patuloy na sumunod ang dalaga ipinahayag na hindi siya makakataka sa pamamagitan lamang ng paglalakad dito. Hindi maintindihan ni Chihiro kung bakit patuloy siyang sinusundan ni Yuri. Nagsimulang magtalo ang dalawa bawat isa ay naniniwalang mali ang mga mithiin ng isa't isa. Nagtalo si Yuri na hindi kayang sirain ni Chihiro ang hadlang dahil ito ay magiging sanhi ng pagbagsak ng Tokyo kung saan karamihan sa mga tao ay hindi makakaligtas. Tinutulan ni Chihiro na ang lahat ay dahil ginawang halimaw ni Yuri ang mga tao. Sa totoo lang nawala ng pag-asa si Sir Did kay Chihiro. Sa larangan ng alaala pilit niyang tinatakasan ngunit lalong nawala. Biglang nag-propose si Yuri nagmumungkahi na kalimutan na nila ang lahat at manatili sa lugar na ito. Wala siyang pakialam sa kahit ano paman sa paniniwalang ang makasama si Chihiro ay pinakamabuti. Hindi sumang-ayon si Chihiro at patuloy na iminungkahi ng dalaga na maaari nilang pansamantalang isantabi ang kanilang awayan maging magkapanalig upang sabay na umalis sa lugar na ito. Dinala niya si Chihiro sa isang malaking bato ipinapaliwanag na ito ay pinagmumulan ng enerhiya at kung sisingilan nila ito ng sapat na enerhiya ito ay magbubukas ng ruta ng pagtakas. Inip na inilabas ni Chihiro ang kanyang sandata upang subukang basagin ito ngunit pinigilan siya ng dalaga sinabing hindi iyon ang paraan. Gayunpaman matigas na ginamit ni Chihiro ang kanyang kapangyarihan. Kinailangan niyang paalalahanan siya na itoon ang lahat ng kanyang enerhiya sa isang punto kontrolin ang daloy sa halip na maaksaya na pilitin ang kapangyarihan. Sa sandaling iyon lumitaw ang mga alaala ng pagkabata ni Chihiro. Muli niyang nakita ang imahe ng isang babae na walang iba kundi si Yuri. Habang siya ay nalilito pa rin ang kanyang kamalayan ay unti-unting naglaho at siya ay bumagsak sa lupa. Umupo si Yuri sa tabi niya nakangiti lang habang nanunood sa kaumalis na may dalang mensahe na lahat ng pagkakamali ay nagmula sa ina ni Chihiro. Si Chihiro ay nanatili sa maraming tanong tungkol sa kung sino talaga ang babaeng ito. Matapos muling lumitaw agad na tumayo si Chihiro sa kanyang mga kasamahan. Ang determinadong aksyon na ito ay nabigla sa koponan ng kalaban lalo na nang masaksihan nila si Yuri na kanilang pinagkatiwalaan para sa kanyang kapangyarihan na nabigo ng husto laban kay Chihiro. Agad na bumangon sa loob nila ang isang pakiramdam ng pagkabalisa dahilan upang mabilis na makilala ng grupo ang hindi matatag na sitwasyon at napilitan silang umatras upang maiwasan ang panganib at tingnan ang kalagayan ni Yuri. Bumagsak ang lahat sa lupa habang ang isip ni Chihiro ay patuloy na inaalala ang mga pangyayari kamakailan. Naging mabigat ang kapaligiran. Tinanong ni Sir Did si Chihiro tungkol sa nangyari dahil nawalan siya ng malay at hindi makagalaw. Ngunit nanatiling nag-iisip si Chihiro sinabing kailangan niya ng tahimik na lugar at gusto niyang mapag-isa. Samantala naalala ni Kikotso na nasa simbahan din ang kahindek-hindek na eksenang nasaksihan niya mismo. Isang batang babae na may suot na panakip sa mata ang lumitaw at nagpatawag ng nakakatakot na kawan ng mga halimaw. Ikinwento ni Shoko na kailangan niyang harapin ang isang miyembro ng Guardian Society, isang organisasyong itinatag noon pa man para protektahan ang Japan mula pa noong bago pa itinatag ang bansa at malinaw na naging magkalaban na sila. Nagtataka ang nurse kung bakit biglang nawala si Chihiro sa labanan tungkol sa malabong pakiramdam ng lalaking naka-glasses ngunit tanging sagot lang niya ay hindi niya maalala ng malinaw ang nangyari. Sa tensyonado na kapaligiran labis na inis ang mamamahayag sa pagtawag. Nailike ang kanilang impormasyon at may posibilidad ng insider spy. Nagsimulang maghinala ang lipunan na maaaring siya ay isang especially iya ngunit tinutulan niya na ang pagiging isang especially iya ay hindi magdadala ng anumang pakinabang sa kanyang sarili. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon isinantabi ng lahat ang investigasyon. Ano man ang kinalabasan ng katotohanan sila ay tinambangan ay totoo. Ang pagmamadali ngayon ay haantong lamang sa hindi matatag na mga resulta. Nahaharap sa hindi nalutas na mga pagdududa ang kasalukuyang misyon ay pansamantalang ipinagpaliban. Pinanatili ni Chihiro ang kanyang mabigat na ekspresyon palaging nawawala sa pag-iisip. Hinanap niya ang doktor upang ibahagi ang nangyari kanina ikinwento ang mga sinabi ni Yuri na ang lahat ay dahil sa kanyang ina habang napagtantong wala siyang alaala sa kanyang pagkabata ni hindi naaalala ang mukha ng kanyang ina. Sa hindi inaasahang pagkakataon nagambala ang mamamahayag na iginiit na higit pa ang alam niya kaysa kay Chihiro. Tinanong niya kung bakit walang maalala si Chihiro kahit na nangyari ang mga malalaking kaganapan. Pagkatapos ay nagsimula siyang magsalaysay ng katotohanan 10 taon na ang nakalilipas.
Ang ina ni Chihiro ay nagtrabaho sa isang top-secret scientific facility kung saan ang lahat ng pananaliksik ay hindi kailanman na i-publish. Pagkatapos siya at ang kanyang asawa ay parehong nawala, ang kanilang mga katawan ay hindi natagpuan. Lumayo pa ang mamamahayag, iminumungkahi na si Chihiro mismo ang pumatay sa kanyang mga magulang at naalala niya kung paano sila sinaksak ni Chihiro na nag-udyok sa doktor na agad na mamagitan upang matigil ang mga mapait na salita. Matapos ang insidente, nagtungo sa ospital sina Chihiro at Kokotso, ngunit pinanatili pa rin niya ang malungkot at mabigat na ekspresyon, ang kanyang isip ay nagmumulto sa kanyang narinig. Sa pagbabalik, hindi inaasahang nakasalubong nila ang isang babaeng inspector at ang batang babae mula sa nakaraang labanan. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng Guardian Society at ang batang babae na kasama niya ay si Tsubaki. Inanunsyo ng dalawa na iniimbestigahan ng Guardian Society ang salarin sa likod ng serye ng misteryosong pagkawala. Kamakailan ang sospek ay isang lalaking nagngangalang Aoy na karaniwang nakasuot ng asul na Amerikana at salaming pang-araw. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Kokotso ang kanyang kalmado, agad na hinawakan ang kwelyo ng isa at hiniling na malaman kung nasaan si Aoy. Sumagot ang babaeng inspector na siya mismo ay nasa proseso ng pangangaso sa kanya. Sa sitwasyong iyon, aktibong nag-alok si Kokotso na magsanib puwersa at mabilis na tinanggap ang kanyang panukala. Hinding-hindi niya mapapatawad si Aoy. Pinayagan din sila ng dalawang babae na magtulungan sa investigasyon. Ang lahat ng mga pag-unlad na ito ay nasaksihan ng mula sa malayo. Tungkol naman kay Chihiro, pumunta siya sa isang maliit na bahay na napapaligiran ng makulay na mga kama ng bulaklak. Ngunit kaagad pagkatapos, isang pulutong ng dugo ang lumitaw sa kanyang mga mata na ikinagulat niya at napagtanto lamang na panaginip lamang ang lahat. Samantala ang doktor ay masigasig na nagsasaliksik, sinusubukang lumikha ng isang misteryosong pulang bato. Nang tila nagtagumpay siya, nabigo siya. Ang mamamahayag ay nagtatapon ng mga papel sa galit habang si Shoko ay tahimik na nagwawali sa bakuran ng simbahan. Ang babaeng inspector ay nakaupo sa malalim na pag-iisip, ngunit pagkatapos ay tinawag siya pabalik ng mamamahayag. Ang doktor ay patuloy na nagtatrabaho sa isang estado ng pagkapagod at tila lahat ay abala sa kanilang sariling mga misyon. Tahimik na nakaupo si Chihiro sa hardin, nakakandong sa isang sanga ng bulaklak, isang malabong ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Nagpunta ang nurse sa doktor, pinayuhan siyang huwag mag-overwork sa trabaho, ngunit ang sagot lang niya ay wala na siyang gaanong oras. Sa panahong ito, nakita ang Aoy lihim na sinusubaybayan at nakuhanan ng larawan ng mamamahayag at Ero. Regular pa ring binibisita ni Chihiro ang kanyang kaibigan sa ospital, palaging sinisisi ang kanyang sarili sa lahat. Binigyan siya ng doktor ng isang sinag ng pag-asa sa pagsasabing nakakahanap siya ng paraan ng paggamot. Napakahusay ng pag-unlad ng lahat. Gusto niyang gawin ang lahat ng makakaya niya para hindi na siya magsisi sa bandang huli. Sa ilalim ng paglubog ng araw, ipinagtapat ng doktor na minsan niyang sinubukang sirain ang laboratorio, ngunit kalaunan ay dinala ng mga itik sa simbahan. Para bang ito ay tadhana ng tadhana, ipinahayag ni Chihiro na sana ay mapatawad lamang siya, nais na takasan ang sakit na ito at ayaw nang magpatuloy sa pagpatay. Kaagad siyang inaliw ng doktor, pinatunayan na nakahanap na siya ng solusyon para mapagaling si Chihiro. Sa panig ng Guardian Society, napagpasyahan nila na ang tao sa likod ng lahat ay si Aoy, ngunit nag-alinlangan din na maaaring maling tao ang kanilang tina-target. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Chihiro ang doktor na bumagsak sa isang pool ng dugo na naging sanhi ng kanyang paggising sa gulat. Agad siyang tumawag sa ospital, ngunit hindi makontak ang doktor. Nurse lang ang sumagot. Sinabi niya sa nurse na mabilis na ilipat ang tawag sa doktor, ngunit hindi rin siya nito mahanap. Sa sobrang pag-aalala, nagmamadaling lumabas si Chihiro para maghanap. Sa ibang lugar, ang mamamahayag at si Ero ay naghahanap din ng mga pahiwatig. Sa wakas ay namamahala upang i-unlock ang password sa computer ng isang tao na naging sanhi ng pagngiti ng mamamahayag sa kasiyahan na natagpuan ang data na kailangan niya. Sa desperasyon, tumakbo si Chihiro kung saan-saan, galit na hinahanap ang doktor. Nang madaanan niya ang isang bahay, nakita niya si Yuri na masayang nakikipaglaro sa isang grupo ng maliliit na bata. Samantala, biglang inatake ang koponan ng Guardian. Nagmamadaling tumulong si Kokso, ngunit sinabi ng batang babae na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa kanya at dapat niyang habulin ang salarin. Gayunpaman, iginiit ni Kokso na hindi niya ito maiiwan. Sa isang mataas na lugar sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang doktor ay biglang napaungol sa sakit na parang ligaw na lobo. Ang nakatatakot na katotohanan ay unti-unting naging malinaw na siya ang halimaw na kalalabas lamang at naging sanhi ng kasuklam-suklam na labanan na kailangang harapin ni Kokso. Nagising si Tsubaki, sa kabutihang palad ay nakaligtas pagkatapos malapit sa kamatayan. Sinabi niya kay Marie na wala na siyang makitang bakas ni Aoy dahil pagdating niya nakita na lang niya ang biktima at may nagbagong anyo. Nagulat si Marie na kumilos ng mag-isa ang nag-transform at itinago ang kanilang presensya.
Ang nagbagong anyo na ito ay ganap na naiiba sa mga nakatagpo nila noon. Sa isang madilim na eskinita isang gang ng mga tulisan ay naghahanap ng isang tao sa utos ng kanilang superior. Ang taong kailangan nilang hanapin ay ang doktor. Ngunit nang bumalik ang isa pang kasamahan na may dalang hapunan 3 bangkay na lamang ang naiwan sa gang. Kanina ay hindi pa nakakasagot si Chihiro kaya ngayon ay muli niyang nakontak ang nurse. Pagkatapos maghanap nalaman ng nurse na wala ang doktor sa klinika. May premonition si Chihiro na may masamang mangyayari sa kanya. Ang nurse ay inosenteng naniniwala pa rin na ang doktor ay nagpapakahirap lamang sa kanyang sarili walang dapat ipag-alala at dapat nila siyang iwanan. Dahil sa panaginip na iyon labis na nag-alala si Chihiro at determinadong hanapin ang doktor. Tinawagan niya si Shoko sa simbahan para tanungin kung nasaan siya sinabi niyang nakita niya ang doktor sa isang bangungot. Sa labas kung saan-saan din hinahanap ng mga tulisan ang doktor. Pakiramdam ni Shoko ay wala na siyang oras para pakialaman ang mga hanggal na panaginip ni Chihiro. Walang magawa bumalik siya sa pamilyar na bahay pinahihirapan ang sarili hindi alam kung ano ang gagawin. Hinawakan niya ang kanyang ulo na alala ang mga tagubilin ng doktor. Hanggat nagtitiyaga at hindi sumusuko hahanapan niya ng solusyon. Kaya nagpa siya siyang makipagkita sa doktor para makapag-usap ng maayos. Sa kabilang banda nakipag-ugnayan muli ang doktor sa nurse. Nagtanong siya tungkol sa sitwasyon sa pagsasaliksik at humingi ng paumanhin sa kanya dahil simula ngayon ibibigay niya ang lahat sa kanya. Pinuna siya ng nurse dahil sa pagiging makasarili niya. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag naramdaman niya ang matinding pananakit ng kanyang ulo tumutubo ang mga ngipin ng mga pangil na para bang mag-transform sa isang halimaw. Sa kasamaang palad natagpuan siya ng mga alipores ni Aoi. Pinalibutan siya ng mga ito hinihiling na maghintay siya roon hanggang sa dumating si Jun ang kanilang superior. Nang marinig ng doktor ang tungkol kay Jun pinayuhan ng doktor ang mga magnanakaw na mabilis ding tumakas. Tawa lang sila ng tawa akala nila nagbibiro ang doktor. Sa sandaling iyon dumating na rin si Chihiro. Pinayuhan ng doktor si Chihiro na lumayo at huwag makisali sa kanya. Ngunit hindi pa rin maintindihan ni Chihiro ang isyu at binalaan ng doktor na nasa panganib siya. Pinayuhan siya ng mga tulisan na lumayo ngunit naghanda si Chihiro na labanan sila. Kinagat ng doktor ang kanyang mga ngipin inilabas ang kanyang mga pangil nagbagong anyo bilang isang lobo at mabilis na tumalon sa ilog upang makatakas. Pinagalitan ng mga magnanakaw si Chihiro dahil sa pangahas na hayaang makatakas ang kanilang biktima at hindi nila ito maipaliwanag sa kanilang superior. Hindi maintindihan ni Chihiro ang nangyayari. Nag-iisip siyang bumalik sa simbahan kung saan nagtitipon ang lahat. Agad namang pinatunayan ng mamamahayag na ang doktor ang taksil. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang larawan bilang ebidensya. Ipinakita nito ang isang orphanage kung saan magkasamang lumaki ang doktor at si Awe. Halos magkadugo ang dalawa. Ayon sa katwiran ni Shoko sa simula pa lang ay nasa kabilang panig ang doktor na maaaring magpaliwanag kung bakit palagi niyang tinututulan ang mga kilos ng lahat. Tanging si Chihiro lamang ang nagsalita upang ipagtanggol ang doktor na pinagtatalunan na hindi nila matukoy na siya ay isang taksil batay lamang sa isang larawan. Ngunit ang mamamahayag ay naglabas ng isa pang piraso ng impormasyon. Ang orphanage na iyon ay direktang pinamamahalaan ng Aval Science Council ang organisasyon ng ina ni Chihiro na palaging nagpapakita ng magandang imahe sa publiko. Sa likod nito ay mga ilegal na aktibidad na nauugnay sa pagbuo ng mga armas at hindi autorisadong mga eksperimento. Kaaway nila ang Science Council na iyon. Napagpasyahan ni Shoko na ang organisasyon ay nasa panig din ng kaguluhan. Tumangging paniwalaan ito ni Chihiro. Ang mamamahayag ay gumawa ng isa pang larawan na nagpapakita ng chairman ng Aval kasama ang kanyang anak na si Yuri. Agad siyang nakilala ni Chihiro. Sa puntong ito kailangang tanggapin ng lahat ang katotohanan na ang doktor ang naglabas ng impormasyon para protektahan ang mga bata sa ampunan ng kanyang tahanan. Ang orphanage ay matatagpuan mismo sa barrier area ng Torre. Kung ito ay nawasak ang mga bata ay mamamatay. Ipinaliwanag pa ng nurse na siya rin ay lumaki sa bahay na iyon na talagang isang underground scientific research facility kung saan ang mga bata ay sumailalim sa mga eksperimento na nagpahirap sa kanilang mga katawan. Parehong siya at ang doktor ay nabigo ng mga produkto na inabandona pagkatapos ng mga eksperimento at salamat dito maswerte silang nakaligtas. Dahil sa mga epekto ng mga pag-aaral na iyon ang doktor ay dumanas pa rin ng pangmatagalang kahihinatnan ang kanyang katawan ay unti-unting nauubusan ng oras ang kanyang kapalaran ay tila malapit ng magsara. Pumunta si Chihiro sa ampunan. Inaalala ang imahe ni Yuri na masayang nakikipaglaro sa mga bata na hindi maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng ngiting iyon bumalik siya sa pamilyar na bahay kung saan may mga kumpol ng bulaklak na kulay ube. Nanggaling si Yuri pinupuri ang ganda ng mga bulaklak na ito. Tinawag silang Rosemary. Tinawag ni Chihiro ang pangalan niya.
Nakangiting sagot ni Yuri, pinuri pa na napakasarap ng mainit na kakao na nainom niya sa bahay na ito. Sinubukan niyang gawin itong muli ngunit hindi niya magawang kasing husay ng kanyang ina. Walang maalala si Chihiro. Nalaman lang niya ang pangalan ni Yuri sa sinabi ng iba sa kanya. Wala siyang magawa, wala siyang magagawa at malapit nang mawala ang isang taong mahalaga sa kanya. Inalok ni Yuri na tulungan si Chihiro. Kakaiba sa tuwing sa tabi ni Yuri malilimutan ni Chihiro ang lahat ng mga kaaway, makakalimutan maging ang sarili niyang mga kasamahan at gusto lamang manatili sa tabi niya magpakailanman. Tinanong niya si Yuri tungkol sa sakit na nawala sa kanya. Umupo na lang si Yuri na nag-iisip sa upuan. Umupo si Chihiro sa tabi niya. Sa oras na ito hinahanap pa rin ni Aoi ang doktor. Sinusubukan din ng kanyang mga kasabwat ang kanilang makakaya. Lumapit ang inspector, tinapik sila sa balikat para humingi ng ilang impormasyon. Sa wakas nagharap si Aoi at ang doktor. Gusto ni Aoi na sumama sa kanya ang doktor sa baka ito lang ang lugar na mapupuntahan niya sa puntong ito. Ang doktor ang pinakamahalagang kapatid sa kanya. Alam din ito ng doktor ngunit nakiusap siya kay Aoi na mabilis siyang patayin. Gusto niyang mamatay habang siya pa ang pinakamalapit na kapatid ni Aoi kaysa maging halimaw. Nag-aatubili si Aoi na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, nais na pagbigyan ang hiling ng doktor ngunit tumakbo si Chihiro upang makialam na pigilan si Aoi na patayin ang doktor. Bilang isang resulta, ang doktor ay ganap na nagbago sa isang halimaw. Ang grupo ng inspector ay nagtatanong sa mga magnanakaw upang mahanap ang lokasyon ni Aoi. Ang mga bagay ay lalong nagiging magulo. Inatake ni Chihiro ang doktor na naging isang halimaw, patuloy na sinusubukang mga tuwiran sa kanya. Dumating din si Aoi para tumulong pero wala rin siyang magawa. Sa likod ng napakalaking kapangyarihan ng doktor ay ang backup ng nurse na kumokontrol sa kanyang kapangyarihan. Pinaandar ni Chihiro ang kanyang mga kakayahan gamit ang isang mahusay na mapagkukunan ng kapangyarihan. Mabilis nawala ng kontrol ang kapangyarihang iyon at nawala na, iniwan si Chihiro na may nakakatakot na ekspresyon. Muling sumugod ang halimaw ng doktor. This time nag-away sila ng one-on-one. Nagpatawag si Chihiro ng isang sinag ng liwanag na luminas sa lahat, sinusubukang pataasin ang kanyang kapangyarihan. Napagmasdan ni Aoi ang labanan, hindi maintindihan kung paano ito maaaring mangyari. Ang haka-haka lamang na si Chihiro ay nagising sa kapangyarihan ng Crimson Lotus King. Medyo may kamalayan pa ang doktor, sumisigaw sa loob na huminto si Chihiro. Kumapit siya kay Chihiro, sumisipsip ng kapangyarihan mula sa kanya. Pinayuhan niya si Chihiro na huwag maging katulad ng kanyang sarili ngunit iligtas ang lahat. Naniwala siya kay Chihiro. Pagkatapos ang doktor ay natunaw sa pulang usok sa gitna ng desperadong pagsigaw ni Aoi na nag-iwan lamang ng isang makinang na pulang bato. Tumalikod si Aoi at naglakad palayo, nangingilid ang mga luha sa kanyang mga mata. Bumagsak din si Chihiro, napakaliwanag ng buwan ngayong gabi. Ibinigay ni Chihiro ang batong iniwan ng doktor sa nurse. Malungkot niyang kinuha ang maliit na bagay, tiningnan ito ng mabuti pagkatapos ay magiliw na nagpasalamat kay Chihiro sa pananatili sa doktor hanggang sa kanyang huling sandali. Para sa mga may bayani na angkan, hindi kamatayan ang katapusan. Magiging pulang kristal ang mga ito. Sa ibang dimensyon nagkita sina Dox at Shoko para makipagpalitan ng impormasyon. Kinokontrol ng kaguluhan ang mga may kabayanihang angkan upang labanan at sirain ang isa't isa. Kapag nawala ang lahat ng kabayanihan, ang mundong ito ay mawawasak. Kinailangan nilang wasakin ang Tokyo at ang may dugong kabayanihan lamang ang makakaligtas. Sila ang magiging Crimson Lotus King at bubuo ng pundasyon para sa bagong mundo na susunod. Isang bayani lamang ang pinahintulutang umiral upang protektahan ang mundo. Ang paniwala ng isang tao lang ay lihim na umasa si Shoko na siya iyon. Tahimik na nakatayo si Aoi sa isang sulok, inaalala ang kamakailang labanan, ang kanyang isipan ay lumulutang sa magkahalong pag-iisip. Iniisip niya kung may kakayahan si Chihiro na maging Crimson Lotus King. Sumagi sa kanyang isipan ang magagandang alaala kasama ang doktor, hanggang ngayon ay bumabagabag pa rin sa kanya ang imahe ng kanyang kaibigan na umalis sa kanila. Tinanong niya ang sarili tungkol sa kakayahan niyang talunin si Chihiro, kung kaya niyang manalo o hindi. Sa hapdi inihagis niya ang isang sanga ng rosas mula sa isang mataas na gusali. Si Yuri at ang koponan ng kontrabida ay lumitaw pagkatapos. Ang isa sa kanila ay nagpahayag ng kagalakan sa pag-aakalang naalis nila ang isang bayani. Ipinahayag ng pinuno na nalalapit na ang ikalawang dakilang araw ng kawalan ng malay, na kailangan nilang magsakripisyo ng higit pang mga buhay upang makamit ang kanilang layunin. Sa gitna ng kapaligirang ito, tahimik na lumitaw si Yuri na malungkot, ang sulyap ng kalungkutan sa kanyang mga mata ay nagpaparamdam sa mga nasa paligid niya. Malamig na idiniin ni Aoi na sa pagkakataong ito ay kailangan nilang manghuli at patayin ang mga may kabayanihan. Kung hahadlangan, mahihirapan silang magsagawa ng eksperimento. Pumayag naman ang isa sa kanila dahil ngayon na ang tamang panahon para umatake. Tinanong ng amo kung pumayag si Yuri.
Pumayag naman siya pero baka sa mga mata niya ang kalungkutan. Nang makita ito inutusan siya ng amo na mabilis na gawin ang misyon para sa kanya. Sa pagtatapos ng pulong tinalakay ni Aoy ang kanyang mga kasamahan tungkol sa pagpatay muna kay Chihiro. Dahil pinatay ni Chihiro ang kanyang pinakamalapit na kaibigan gusto niyang mamatay si Chihiro kapag siya ay pinakadesperado. Sa pagkakataong ito hindi hahayaan ni Aoy na makilahok si Yuri sa paniniwalang makahahad lang ang kanyang personal na emosyon. Siya lang at si Haro ang sasali sa misyong ito. Mag-isang nakaupo si Chihiro sa hardin ng bulaklak inaalala ang doktor ang mga panahong magkasama sila at ang kanyang huling mga salita. Ang kanyang puso ay walang laman at nag-aalala habang iniisip niya kung maaari ba siyang maging ang taong dati nang naging doktor. Lumapit sa kanya si Yuri na parang inaalaw siya. Magkatabi silang nakaupo habang pinagmamasdan ang mga bulaklak parehong may dalang mga bagay na gusto nilang sabihin ngunit pinipigilan. Nagpahayag ng kagalakan si Yuri na makitang muli si Chihiro sinabing madalas siyang pumupunta sa lugar na ito tuwing kailangan niyang mag-isip ngunit sa pagkakataong ito ay partikular siyang pumupunta kay Chihiro. Inilapag niya sa harapan niya ang isang tasa ng kakao na siya mismo ang gumawa sinusubukang gawing lasa ito tulad ng ginawa ng ina ni Chihiro. Pinalambot ng mainit na aroma ng kakao ang kapaligiran sa pagitan nila. Naalala ni Chihiro ang sinabi niya noon at nagtanong tungkol sa kanyang pamilya. Ikinwento ni Yuri na bago ang sakuna ang kanyang ina at ang kanyang ama ay nagtutulungan sa isang laboratorio. Nasa lugar na ito sila bago nabigo ang eksperimento. Simula noon ang ina ni Chihiro ay hinayla sa ibang mundo at ang ama ni Yuri ay ganap na nagbago. Hindi na siya tumingin sa kanya bilang isang anak na babae inialay ang lahat ng kanyang isip sa pagbubukas ng gate sa pagitan ng mga mundo. Tumigil na rin si Chihiro sa pagpunta sa lugar na ito. Gusto siyang hanapin ni Yuri ngunit pinagbawalan siya ng kanyang ama. Si Yuri ay nag-iisa at walang magawa. Namiss niya si Chihiro ngunit kaya lang niyang mabuhay ayon sa gusto ng kanyang ama. Nakita lang daw siya ng kanyang ama bilang lalagyan ng dugong bayani hindi bilang anak. Siya ay pinilit na lumahok sa mga kakilakilabot na bagay kahit na napilitang gumawa ng mga bagay na labag sa kanyang puso. Itong bahay lang ang naramdaman niyang pag-aari niya. Nagpasalamat si Chihiro kay Yuri para sa koko sinabing medyo gumaan ang pakiramdam niya. Nakaupo siya sa simbahan na inaalala ang kanyang ina ang doktor at si Yuri. Pagkatapos ay biglang lumitaw sa kanyang isipan ang isang imahe ni Katsu nakahiga sa isang pool ng dugo tulad ng dati ng doktor. Ang pag-iisip na hindi pinapayagang mamatay si Katsu ay tumakbo sa kanyang puso na parang isang utos. Agad siyang tumayo para hanapin si Katsu ngunit hindi niya ito makita kahit saan. Sa sandaling iyon naglalakad si Katsu kasama si Tsubaki sa kalye. Sa palihim na pagsunod sa kanila ng kontrabida team dinala siya ni Tsubaki sa isang rooftop. Ito ay Tokyo ngunit mula sa labas ang tanawing ito ay hindi makikita. Ito ang paboritong lugar ni Tsubaki. Maraming lugar ang gusto niyang puntahan kasama si Katsu. Pagkatapos ay niyaya niya itong kumain. Bumalik si Chihiro sa flower garden para salubungin si Yuri. Sa restaurant nagreklamo si Haro kung bakit bilang isang kontrabida kailangan niyang sundan ang mga bata sa isang date. Sa totoo lang si Tsubaki rin ang pinupuntirya ni Aoy sa paniniwalang nakaharang din ang Guardian Society. Sinabi ni Chihiro kay Yuri ang tungkol sa kanyang mga propesya na panaginip na sinasabi na sa tuwing nangangarap siya ng isang tao ang taong iyon ay makakatagpo ng isang bagay na kakilakilabot. Sa pagkakataong ito ang panaginip ay nagpakita kay Katsu. Naniniwala si Yuri na may kakayahan si Chihiro na baguhin ang tadhana kung maglalakas loob siyang sumubok at palagi itong maniniwala sa kanya. Sa sandaling makatanggap ng distress call si Chihiro mula kay Katsu sumugod siya sa iniulat na lokasyon ngunit ito ay naging isang kahilingan lamang na magbayad ng bayarin dahil nakalimutan ng kanyang kapatid ang kanyang pitaka. Bumaha sa kanya ang kaginhawahan dahil alam niyang ligtas si Katsu ngunit bago pa siya makahinga biglang sumugod ang kontrabida team para umatake. Humakbang si Haro papunta kay Tsubaki para patahimikin siya. Mabilis na nag-transform si Tsubaki sa combat mode. Nakita ni Chihiro si Katsu na nakabaligtad na nakabitin sa himpapawid ang eksenang kapareho ng imahe sa kanyang panaginip. Pinagbawalan siya ni Aoy na lumaban. Kung lalaban siya papatayin niya si Katsu. Sinisi ni Aoy si Chihiro dahil hinayaan niyang mamatay ang doktor. Ipinahayag ni Aoy na pahihirapan niya si Katsu para maranasan ni Chihiro ang katulad na pagkawala. Gusto niyang maghayganti kay Chihiro sa paniniwalang kasalanan niya ang lahat. Biglang sumulpot si Yuri sa gitna ng kaguluhan at nagmamadaling pumasok para iligtas si Katsu. Agad niyang pinagtanggol si Chihiro na para bang nakakalimutan ang lahat ng dating koneksyon sa kanyang ama. Ang kanyang aksyon ay malinaw na isang pagtataksil sa kanyang ama. Inipon niya ang lahat ng kanyang lakas ng loob upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Kahit galit si Aoy hindi niya nagawang kitilin ang buhay ni Yuri. Samantala ang bagong recruit na si Haro na kanilang ipinadala upang harapin si Tsubaki ay ganap na nalampasan.
Tumakbo si Tsubaki para hanapin si Katsu na nagpapahinga sa tabi ng isang puno. Ligtas pa pala si Katsu. Ang totoo ay pinagtaksilan ni Yuri ang kanyang ama para iligtas sila. Wala siyang mapagtataguan. Sa pagkakataong ito dinala siya ng tadhana sa Chihiro para iligtas. Sa gabi ang lahat ay inanyayahan sa simbahan upang makipagkita sa Guardian Society. Natanggap ng mamamahayag ang tawag at nagpakita ng kawalang kasiyahan na karamdam ng inis sa pagkaladkad sa mga maligalig na bagay. Marahang humingi ng paumanhin si Shoko para sa kaguluhan ngunit sinabing ang kasalukuyang sitwasyon ay walang ibang pagpipilian. Mabilis na dumating ang Guardian Society at agad na naging tense ang kapaligiran. Tiningnan ni Chihiro ang lahat at dahan-dahang sinabi ang dahilan ng pagtawag niya sa kanila ay para magmungkahi ng kooperasyon. Upang maghanap ng mga paraan ng magkasama upang protektahan ang mundo. Nang matapos siya pumayag agad si Tsubaki na makipagtulungan. Ngunit sinabi ng ibang miyembro ng koponan na isa lamang itong walang muwang na ilusyon at si Tsubaki ay mahigpit niyang inakusahan ang grupo ni Chihiro na nagdulot ng panganib kahit na sinisira ang mundo. Ngunit tinutulan ni Shoko sinabing ang ginawa nila ay hindi para sirain kundi para protektahan ang mundo mula sa sakuna. Hindi ito tinanggap ng batang babae sa koponan ng Guardian na si Julia. Sa pagtingin sa grupo ni Chihiro bilang mga panatiko na iniisip ang kanilang sarili bilang isang pambansang organisasyon ng proteksyon habang pinapatay ang kanilang mga kalaban agad siyang naghanda sa pag-iisip para sa labanan. Ang batang si Segura na kasama niya ay tumawag din para sa kanyang Katsu hindi rin nagpakita ng paggalang kaagad na nagbago. Dali-dali silang pinigilan ni Tsubaki sa takot na pumutok ang sigalot sa kapaligirang itinuro bilang string ng gitara. Nagbabala si Shoko na kung hindi mawawasak ang Tokyo tiyak na mahaharap ang mundo sa pagkalipol. Matapang na tinutulan ni Chihiro sa paniniwalang mayroon pang paraan para iligtas ang mundo nang hindi sinisira ang Tokyo. Sa paghahanap ng pangakong ito nagsimulang magpakita ng interes ang Guardian Society sa pakikipagnegosasyon. Sa sandaling iyon tinawag niya si Yuri para humakbang. Nang makita siya agad na itinuring ng buong lipunan si Yuri bilang isang kaaway at sama-samang sumugod sa pag-atake. Nagmamadaling pinrotektahan siya ni Chihiro matapang na idineklara na si Yuri ay isang kaalyado. Ang iba ay nanlilisik na naniniwalang si Chihiro ay nalinlang ngunit pinabulaanan niya ang ebidensya na si Yuri ang nagligtas kay Kopuso mula sa mga kamay ng kaaway. Tumayo din si Katsu upang kumpirmahin dahilan upang pansamantalang tumira ang kapaligiran. Ikinwento ni Chihiro ang kanyang mga propesya na panaginip at binigyang diin na tinulungan siya ni Yuri na baguhin ang kapalaran. Ang pagiging buhay ni Katsu ay malinaw na patunay. Si Chihiro ay hindi na maniniwala sa tadhana ngunit tumutok lamang sa pasulong. Alam niyang ang pukana ng organisasyon ay alisin ang magiting na angkan. Sa makatuwid naging sanhi sila ng Great Unconsciousness at ginawang mga pintuan ang mga tao. Napakasimple ng plano ni Chihiro. Hanggat ang mga may kabayanihang angkan ay nananatiling buhay hindi magagawa ng kaaway na organisasyon ang kanilang pagsasabuatan. Kung magtutulungan ang lahat mas malaki ang tsansa ng tagumpay. Ang ilang mga tao ay unti-unting nakumbinsi ngunit si Shoko ay hindi pa rin nagtitiwala kay Yuri. Para sa kanya dalawa lang ang pagpipilian. Alinman sa Tokyo ay masisira o ang magiting na bloodline ay masisira. Sinubukan pang manghimok ni Chihiro ngunit ang pagtatangkang ito sa pangangatwiran ay tila hindi epektibo kay Shoko. Gayunpaman marami pa rin ang sumang-ayon na manindigan sa kanya na may ilang maingat na opinyon na nagmumungkahi na hindi sila dapat magtiwala sa lalong madaling panahon. Samantala sa base ng kalaban lubos nilang batid na pinagtaksilan sila ni Yuri. Ang kanyang malamig na ama ay mapanlate na tinawag ang kanyang anak na babae na isang hanggal na batang babae na nahuhumaling sa bata ngunit itinuturing pa rin siyang kapakipakinabang. Nagutos siya ng mabilis na paghahanap kay Yuri. Patuloy na sinusubukan ng mamamahayag na kumbansihin ang babaeng pulis na huwag magtiwala kay Chihiro sa paniniwalang ang hinaharap ay hinabi mula sa nakaraan. Kung ang mga kamay ni Chihiro ay nabahira ng dugo ngayon ang hinaharap ay tiyak na basang-basa sa dugo. Pinatay ni Chihiro ang kanyang sariling ama upang umiral ngunit ang batang babae ay nanatiling determinado sinabi lamang na sundan siya sa isang lugar para sa pag-verify. Mag-isang nakaupo ngayon si Chihiro sa ilalim ng liwanag ng buwan tahimik na nagmumuni-muni nang dalhan siya ni Yuri ng isang tasa ng mainit na kakao. Samantala dinala ng pulisya ang mamamahayag sa silid-aklatan kung saan itinago ang mga record ng kaso 13 taon na ang nakalilipas. Dito pinatunayan niya na hindi si Chihiro ang salarin na pumatay sa kanyang ama gaya ng pinaniniwalaan ng mga ito. Nagtago siya ng ilang mahahalagang dokumento nang malaman niyang si Chihiro ay may kabayanihan. Ayon sa mga tala 13 taon na ang nakalilipas isang pamilya ang naganap sa bahay ni Chihiro. Nang dumating ang mga pulis si Chihiro sa takot ay umamin sa pagpatay sa kanyang ama. Ngunit pagkatapos nawala ang lahat ng alaala niya. May mga bakas ng pagkakasakal sa kanyang leeg.
Ang mga dokumento ng pagsisiyasat ay nagpakita na ang kanyang ama ay may balak na patayin siya ngunit nagbago ang kanyang isip at kinuha ang kanyang sariling buhay nag-iwan ng isang pangwakas na kahilingan na nagsusumamo para sa kanyang anak na ipagpatuloy ang buhay. Natigilan ng mamamahayag. Ang kanyang mga paniniwala sa loob ng maraming taon ay nabaligtad. Bagaman medyo nauunawaan ang katotohanan nahirapan pa rin siyang tanggapin. Isang apurahang tawag ang tumunog na nangangailangan ng lahat na magtipon sa simbahan. Ipinaliwanag ni Yuri na ang organisasyon ay naghahanda na magdulot ng pangalawang malaking kawalan ng malay ngunit hindi niya alam ang mga detalye. Patuloy na naghasik ng pagdududa si Shoko pinayuhan ang lahat na huwag magtiwala kay Yuri ngunit sa pagkakataong ito ay pinili ng karamihan na panindigan ang dalaga. Napapanganga na lamang si Shoko at ipinahayag na pagsisisihan nila ito. Sa pamilyar na hardin ng bulaklak na antig si Yuri sa tiwala ng lahat. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa kamay ni Chihiro kontentong ngumiti dahil sa wakas ay matutulungan na niya ito. Same time na gustong alalahanin ni Chihiro ang lahat tungkol kay Yuri sa paniniwalang nagsimula na ang tadhana. Naglabas si Yuri ng isang libro isang memento na minsang binigay sa kanya ng ina ni Chihiro at iniabot ito kay Chihiro. Sa paghawak pa lamang nito agad siyang nawala ng malay nahuhulog sa panibagong panaginip habang ang mga alaala ng pagkabata ay nagbabalik tanaw na inihayag ang kaganapan mula sa 13 taon na ang nakakaraan. At sa pagkakataong iyon ay bumungad sa kanyang isipan ang imahe ng babaeng pulis na pinagsasaksak. Samantala ipinagpatuloy ng babaeng pulis ang kanyang investigasyon at aksidenteng naambush ng kalaban. Buong tapang siyang lumaban ngunit sa huli ay nasugatan siya ng husto. Ang kaaway na tinatawag ang kanyang sarili na Grim Reaper ay nagsabi na dadalan niya siya ng isang requiem. Bumalik sa simbahan sinamantala ni Shoko ang sitwasyon sumisigaw na ang lahat ng ito ay bunga ng pakikinig sa kaaway. Nagpumiglas ang pulis na bumalik nag-iwan lamang ng huling senyales bago bumagsak at nawala sa mga bisig ng mamamahayag. Muling inatake ni Shoko si Yuri ng pasalita. Sa sandaling iyon lumitaw ang ama ni Yuri na naging sanhi ng hindi pagkakaunawaan ng lahat na siya ay isang taksil. Ipinahayag niya na iuuwi niya ang kanyang anak na babae. Bilang tugon sa inaasahan sa mga mata ni Chihiro walang sinabi si Yuri tahimik lang na lumingon para sundan ang kanyang ama. Ngunit sa pag-uwi hindi siya tinanggap. Ang kanyang malupit na ama ay binugbog siya pinarusahan at ipinag-utos na hindi na siya muling tumuntong sa hardin ng mga bulaklak. Sa dilim sa gitna ng pool ng dugo muling lumitaw ang madilim na imahe ng mamamahayag na tila pinagmumultuhan ng sunod-sunod na trahedya. Ang panaginip ng dugo ay nagpropesya na ang susunod na taong nasa panganib ay ang mamamahayag. Tahimik na nakatayo si Chihiro sa rooftop. Kanina pinuntahan niya ang Guardian Society para iyuko ang kanyang ulo bilang paghingi ng tawad. Ngunit ang mga mata mula sa Guardian Society na bumagsak sa kanya ay puno ng paninisi at galit. Bumaling sila kay Tsubaki na nagsasabi na ang lipunan ay hindi kailanman maaaring makipagtulungan sa isang taong nakagawa ng mga krimen. Si Chihiro ay pinagtaksilan ng tanga na pinaniniwalaan niyang kaalyado at ang pagkamatay ni Marie ay hindi mapapatawad na ebidensya. Sinubukan ni Tsubaki na humingi ng paumanhin ngunit ang mga salitang iyon ay hindi nakapagligtas ng anuman. Sinabi pa nila na ang pagdadala ni Chihiro ng kristal upang ipagpalit sa kapatawaran ay katawa-tawa. Hindi nila ito kailangan at ayaw na siyang makita muli. Tumalikod sila sinabing wala silang oras para dito. Maging si Tsubaki ay tumalikod upang sundan ang Guardian Society. Samantala sa panig ng kaaway nagsimula na ang plano. Ipinagpatuloy nila ang plano na baguhin ang mga tao para sa susunod na malaking kawalan ng malay. Isang kakaibang tunog ang umalangaw-ngaw na kumalat sa buong selyadong silid dahilan upang ang mga tao ay unti-unting naging mga halimaw. Sa sandaling iyon si Chihiro ay pinagalitan pa rin ng lipunan ng simbahan dahil sa pakikipagtulungan kay Yurai na naging dahilan upang masira ang pakikipagtulungan sa Guardian Society. Kaya lang niyang humingi ng tawad. Inulit ng nurse na hindi siya kailanman nagtiwala sa pakikipagtulungang iyon na ang pagsira sa Tokyo ay marahil ang pinakamabilis na paraan sa pagpapalaya. Napabuntong hininga na lang ang nurse pagkatapos makinig. Sinabi niya na kailangan niyang umalis upang magpatuloy sa pagsasaliksik upang makahanap ng isang paraan upang iligtas ang mundong ito. Hinailan ng mamamahayag si Ero iginiit na kailangan niyang mabawi ang mahalagang data at may sariling plano. Si Shoko ay nanatiling nakatayo roon bumubulong tungkol sa baluktot na ideal na siya lamang ang pinaniniwalaan. Nang suriin ang datos na tuklasan ng mamamahayag na maaaring napatay ang pulis dahil may nakita siyang napakahalagang bagay. Nangako siyang personal na ipaghihiganti siya. Nang marinig ito hiniling ni Ero na sumunod na handang maging kapareha. Sinundan sila ni Chihiro. Napakabilis na huli ng mamamahayag si Chihiro na palihim na palihim. Iniisip niya kung dumating si Chihiro para patayin siya.
Nahulaan niya na pinangarap ni Chihiro ang kanyang kamatayan at naisip na siya ang susunod na biktima ni Chihiro na sinasabi na ang lahat ng ginawa ni Chihiro ay para lamang kay Yuri at sa kanyang sarili at na hindi niya mababago ang kanyang nakamamatay na kapalaran. Hindi ito maitatanggi ni Chihiro ngunit iginiit din na gusto niyang baguhin ang kapalaran ngunit sinalubong siya ng lamig. Sa huli tumalikod pa rin ang mamamahayag at si Ero nagbabala sa kanya na lumayo sa kanila hanggat maaari kung ayaw niyang mamatay. Sa dilim nag-uusap din ang mga kalaban. Tila natuklasan ang kanilang palihim na plano. Binanggit ni Aoy ang pagpatay kay Chihiro. Pilit niyang hiniling na kumilos ngunit tumanggi ang chairman dahil alam niyang bulag na galit ang natitira kay Aoy. Galit na umalis si Aoy iniwan ang may tato na lalaki na tumayo at pukawin ang chairman na nagmumungkahi na si Chihiro ay isang tinak sa kanilang tagiliran at inaalala kung paano si Chihiro ay minsang gumuhit sa Yuri ang Guardian Society at ang simbahan na halos magsama-sama. Maaari niyang pagsamasamahin ang mga tao at posibleng maging Crimson Lotus King sa hinaharap. Kasabay nito sa selda ng bilangguan si Yuri ay nahuhulog sa mga iniisip ni Chihiro sa pamamagitan ng isang larawan ng pagkabata na kinuha ng magkasama. Mag-isang nakaupo sa laboratorio ang nurse nakatingin sa mga batong iniwan ng namatay. Sa ibang lugar nagpunta si Kotuso upang hanapin si Tsubaki na sinasabi sa kanya na ang mamamahayag ay maaaring humarap sa sakuna. Nais niyang hilingin kay Tsubaki sa ilalim ng pangalan ng Guardian Society na tulungan siya. Tahimik na tumango si Tsubaki sinabing lalapit siya para tumulong. Ang mamamahayag noong mga oras na iyon ay nagsusuri ng impormasyon tinitingnan si Ero na nakatulog at nagbubuntong hininga hindi sigurado kung binabantayan sila ni Tsubasa. Sa kanyang kamay ay isang mapa na may mga lugar na nakabilog sa pula at nagkataon ito ay humantong sa lugar kung saan minsan iniutos ni Shoko ang pagwasak ng Tokyo. Habang siya ay nawala sa pag-iisip na pagtanto niyang lihim pa rin siyang sinusundan ni Chihiro. Pumunta siya sa park para maupo at kausapin si Chihiro. Tumawa ng mapang uyam ang mamamahayag sinabing wala na siyang pakialam sa buhay o kamatayan dahil siya lang ang orihinal na nakaligtas mula sa isang pamilya na piniling magpakamatay. Tumingin siya ng diretso kay Chihiro nagtatanong kung bakit ang isang taong kanina ay handang pumatay sa sarili niyang ama ay nakakapit na sa buhay. Muli niyang tinanong si Chihiro tungkol sa kaso ng taong iyon. Mariin na tumanggi si Chihiro na umamin na hindi na niya naaalala ang lahat ngunit mula noong araw na iyon nabuhay na lamang siya sa pagdurusa at minsan ay hiniling na siya ay namatay noon. Gayunpaman sa kanyang puso mayroon pa ring dahilan upang ipagpatuloy ang buhay kaya hindi pa siya maaaring mamatay. Sa kanyang mga mata ngayon ay nasusunog ang tingin ng isang taong uhaw sa buhay ayaw mahulog. Ang titig na matagal nang hinahanap ng mamamahayag. Pero kahit ganun hindi pa rin niya pinatawad si Chihiro. Sandaling huminto ang mamamahayag pagkatapos ay sumama kay Chihiro sa lugar kung saan nag-imbestiga ang pulis. Doon sinundan nila ang natitirang mga pahiwatig. Nilikha ng kaaway ang lahat ng 7 artificial na hadlang. Biglang tinambangan ng kalaban ang 3. Agad na kumuha si Arrow ng isang nakamamatay na laslas sa dibdib. Napagtanto ng mamamahayag na sila ang pumatay sa pulis. Umungol si Chihiro at sumugod pasulong. Ngunit ang mga multo ng mga patay ay kumapit sa kanyang mga binti dahilan upang siya ay mataranta at kumilos ng ligaw. Sinasamantala ang pagkakataong ito gumamit ang mga ani ng mga sinulid para igapos siya. Nanawagan ng mamamahayag na gamitin niya ang kanyang blood energy ngunit wala siyang magawa sa ganitong estado. Gumamit pala ang kalaban ng nakakatakot na musika para igapos ang isip at ikulong ang puso. Ang mamamahayag ay pumunta sa kanyang tabi upang hikayatin siya ngunit sinalubong siya ng isang slash. Si Arrow kahit na malubhang nasugatan sinubukan pa ring protektahan ang mamamahayag at sinaksak siya ng kamatayan. Inutusan niya itong mabuhay pagkatapos ay nawala sa kawalan. Sa sandaling iyon biglang naalala ng mamamahayag ang lahat. Narinig niya ang tila mga tinig ng namatay na mga mahal sa buhay na humihimok sa kanya na magpatuloy sa buhay. Gayunpaman sa halip na iligtas ang kanyang buhay sumugod siya upang kunin ang suntok para kay Chihiro. Ipinahayag niya na ang layunin niya sa buhay ay paratangan si Chihiro. Hindi niya matanggap na tinanggihan siya ng kanyang mga magulang. Kung mahal niya ang isang tao gusto niyang sumama sa kanila. Kaya hindi niya matanggap ang isang Chihiro na tumangging mamatay kasama ang kanyang ama. Pero parang nagkamali siya. Idineklara niyang ganap na inosente si Chihiro. Sa isang iglap binalik niya ang tingin sa mga dokumento at nalaman ang katotohanan na hindi pa pinatay ni Chihiro ang kanyang ama sa pamamagitan ng mga file ng kaso. Tapos nahulog siya. Nahuli siya ni Chihiro ipinaalam kay Tsubaki sa langit na ang kaaway na ito ang pumatay sa pulis. Hinabol ni Tsubaki ang kontrabida. Sa kanyang huling hininga ibinulong ng mamamahayag ang kanyang huling mga salita kay Chihiro. Gusto niyang mabuhay siya at balang araw naisip niyang si Chihiro ang magiging motibasyon para mabuhay ng ibang tao. Pagkasabi nito natunaw ang kanyang katawan sa kawalan na iwan si Chihiro na may maningning na pulang bato.
Kasabay nito sa ibang espasyo umupo si Shoko kasama si Dox na laman na may ibang tao na umalis. Inutusan sila ni Dox na subukan ang kanilang makakaya dahil ang paparating na plano ay nakatali sa tadhana. Ang kalabang organisasyon ay nagmamanman upang magplano ng pag-atake sa isang malaking teatro. Ang Reaper ang magiging pangunahing mga awit ng konsyerto sa araw na iyon. Bukod dito ang pagganap na ito ay nangangailangan ng pinakamataas na mga accessory. At sa pagtatanghal na iyon binalak nilang tapusin ang lahat. Ang Reaper ay aawit ng isang requiem para sa Crimson Lotus King. Sa huli si Akira lang ang handang sumama kay Tsubaki para tumulong sa grupo ni Chihiro. Sa pamamagitan ng mamamahayag natutunan din ni Chihiro ang lahat. Nakakadurog ng puso na pumanaw na rin ang mamamahayag. Mabait din siyang tao. Si Chihiro ay determinado sa lahat ng mga gastos upang ihinto ang balangkas ng kaguluhan at mabuhay. Nagpunta ang lahat sa simbahan upang pag-usapan ang plano ng pagtutulungan. Nagpatuloy si Shoko sa sarkastikong komento sa pagkamatay ng pulis upang lumikha ng dibisyon. Ngunit si Tsubaki ay nanatiling kalmado na nagmumungkahi na ito ay dahil siya ay kumilos ng mag-isa. Si Dox ay gumuhit ng mga bituin sa kisame na bumubuo ng Big Dipper na konstelasyon. Kapag ang konstelasyon na ito ay kumpleto ang pangalawang malaking kawalan ng malay ay magaganap at ang kanilang pagkakataon na mabuhay ay halos zero. Kinakalkula ni Chihiro na kailangan lang nilang itigil ang ritual bago ito makumplito upang magkaroon ng pagkakataong makapagligtas ng maraming tao. Ayon sa mga pahiwatig na iniwan ng opisyal ng pulisya ang huling susi ay nakatago sa Infinite Theater isang istruktura na itinayo ng Aval Science Organization. Tumawa si Shoko na nagmumungkahi na sa wakas may nagawa ang mamamahayag na kapakipakinabang. Sarkastikong sinabi pa niya na tiyak na masayang masaya si Chihiro ngayon dahil nawala na ang tinak sa tagiliran niya. Kahit na hiniling siya ni Chihiro na huminto ipinagpatuloy niya ang kanyang panunuya. Hindi komportable si Sir Did at kahit si Tsubaki ay nahirapang magustuhan ang babaeng ito. Sinabi ni Chihiro sa kanyang sarili na pipigilan niya ang lahat gamit ang kanyang sariling mga kamay na siya ang maglakas loob na manindigan laban sa malupit na kapalaran na itinakda na. Ngumisi si Dox na parang may nakitang bahagi ng hinaharap. Ang ama ni Yuri ay nakatayo sa tabi ng salamin na pinto nagkalkula para sa pangalawang malaking kawalan ng malay na magsisimula. Bagamat tila napaka-perpekto ng planong ito naisip niya na dapat pa rin siyang manatiling mapagbantay. Itinuring niyang wala ng silbi si Yuri para sa mas malalaking plano. May binanggit sa grupo na hindi pa nakakagawa ng aksyon. Tinawag niya ang taong iyon na isang obra maestra at nagbabala laban sa paghahambing sa kanila kay Yuri. Iniisip ni Aoy kung itinuring niya ang lahat ng mga eksperimentong paksa sa ganitong paraan kung saan sumagot siya na wala na siyang naaalalang anumang mga pagkabigo pagkatapos ay nagbanta na kung hindi sapat na kapakipakinabang si Aoy siya ay aalisin. Gayunpaman tumanggi siyang payagan si Aoy na patayin si Chihiro nang iminungkahi niya ito sa halip ay italaga sa kanya ang misyon ng pagprotekta sa ibang lokasyon isang utos na ikinagalit ni Aoy ngunit hindi siya nang ahas na sumaway. Nang hindi maintindihan ni Aoy kung bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ng chairman sinabi ng isang matigas na karakter sa sulok ng silid kung siya si Aoy baka baliwalain niya ang lahat para tumuon sa paghihintay ng paghihiganti maging ang sagradong bato. Ang ama ni Yuri ay nagpatibay na ang kanyang desisyon ay ganap. Lumabas si Aoy at nakasalubong si Yuri. Siya at ang isang bagong recruit ay pinagalitan siya sinisisi na dapat niyang patayin si Yuri noon at ipinagpatuloy ang pakikitungo kay Chihiro. Naniniwala si Haro na kasalanan ni Yuri ang lahat sa pagsimp para sa mga lalaki mula sa panig ng kaaway. Nililinis ni Tsubaki ang kanyang sasakyan sa kanyang libreng oras nang dumaan ang bagong recruit si Haro. Akala niya napaka-bold ng lalaking ito. Iniabot niya sa kanya ang isang liham na nagpapahayag na ang araw ng pagdadala ng artificial na sagradong bato ay ngayon. Dahil sa balitang ito agad na nagtipon ang lahat sa simbahan pinag-uusapan kung ito ba ay isang bitag o isang hamon. Kung ang grupo ng kontrabida ay nagplano na gawing hostage ang lahat ng tao sa teatro pagkatapos ay pagdating ng grupo ni Chihiro ibahin ang anyo ng lahat ng tao sa mga halimaw. Ang senaryo na ito ay gagawing ang ikalawang araw ng pagbagsak ay gawing hindi na mapananauli ang gulo ng Tokyo. Malupit na nakalkula ni Shoko ang pagsasakripisyo ng lahat. Agad na gumawa ng plano si Chihiro sa paniniwalang hanggat na neutralize nila ang piano bago magsimulang tumugtog ang mga artist masisira nila ang impact ng sound circuit. Ang plano ay tila simple ngunit naglalaman ng maraming mga panganib. Alam ni Chihiro na kailangan niyang kumilos ng tumpak. Mag-isa sa hardin ng bulaklak bago lumabas inisip niya ang lahat iniisip kung sino ang susunod na magsasakripisyo ng sarili. Nagbalik ang madugong mga imahe na parang isang nakakatakot na eksena sa pagkakataong ito kasama ang maraming tao. Nang mapansin ito sinabi ni Dox na maaaring salakayin ni Chihiro ang mga pangarap ng iba at sinabing tila sanay na siya sa mga kamay na may bahid ng dugo at naghahanap siya ng katubusan kaysa sa iba.
Napansin ni Dox na hindi kailanman tunay na natalo ni Chihiro ang tadhana. Ngunit nagising si Chihiro sa pagkakataong ito ay hindi na natatakot. Ang malabo niyang paniniwala ay napalitan ng malamig na determinasyon na magagawa niya ito. Sa gabi ng aksyon sa teatro tumayo si Aoy ng matigas ang ulo dahilan upang mapaalalahanan siya ni Haro. Iniulat ni Haro na darating si Chihiro ngayong gabi. Nagulat si Aoy nang malaman na nagpadala si Haro ng sulat sa grupo ni Chihiro para bigyan ng pagkakataon si Aoy na patayin siya. Naniwala si Haro kay Aoy. Ang grupo ni Chihiro ay agad na lumapit sa lokasyon sa lahat ng paraan. Nang lumitaw sila gumamit na ang grupo ng kontrabida ng transformation magic para gawing halimaw ang mga security staff. Ang artista sa entablado ay nagsimulang tumugtog ng mga nakabibighani na tala na nagmumukhang walang kaluluwa ang mga manunood habang ang backstage ay isang magulong paghaharap. Sinira ni Chihiro ang dingding at sumugod sa entablado na may balak na tanggalin ang artista bago niya natapos ang kanyang pagganap. Ngunit lumitaw si Aoy na hamarang sa kanyang dinadaanan. Nabigo ang planong sorpresang pag-atake sa isang iglap, kitang-kita sa mukha ni Chihiro ang desperasyon nang makita niyang hindi nangyayari ang lahat ayon sa plano. Nagpakita ng kasiyahan si Aoy sa pagkalito ng kanyang kalaban na nagdagdag ng gasolina sa apoy. Ngunit ang pagganap ay umabot sa conclusion nito. Ang tunog ng Reaper ay nagdala sa lahat sa bingit. Nabigo ang plano ng grupo ni Chihiro. Binago ng Reaper artist ang lahat bilang mga halimaw. Sa kaguluhan ng mga masasakit na alaala ay bumalik sa Chihiro. Naalala niya ang mga panahong nakaharap niya at pinagbabayad si Aoy. Tinuruan niya ng leksyon si Aoy. Ngunit pagkatapos ay ipinagkanulo si Aoy ng Reaper at tinusok. Ang sitwasyong ito ay mabilis na pinagsamantalahan upang simulan ang isang massacre na pinaniniwalaan ng mga nagsasabwatan na ang Crimson Lotus King ay lilito sa gitna ng mga guho. Biglang nagising ang isang malalim na kapangyarihan sa loob ni Chihiro. Ang tanda ng Crimson Lotus King ay kumikislap na parang malamig na sinag ng liwanag nang makitang matagumpay na nagising ni Aoy ang Crimson Lotus King. Naniniwala ang Reaper na si Aoy ay nagsilbi sa kanyang layunin. Pinatay niya si Aoy. Si Haro ay galit na sumugod na gustong ipaghiganti ang kanyang nakatatanda ngunit sinaksak siya ng Reaper. Ngunit hindi siya namatay dahil kinuha ni Akira ang suntok para sa kanya. Pinuri ng Reaper, sinabing maganda ang mamatay para sa mahal mo. Pagkatapos ay inactivate ni Chihiro ang kanyang Crimson Lotus King mode humakbang upang labanan ang Reaper. Ang pilosopikal na labanan ay naganap sa himpapawid at nagawa niyang sirain ang halimaw ng Reaper. Malinaw na ipinakita ni Shoko ang kasiyahan sa paniniwalang ang plano ay papunta sa tamang direksyon. Samantala sa ibang lugar niyakap ng ama ni Yuri ang hamak na babae at umiyak ng mapait dahil nabigo ang plano. Hindi na siya makakalikha ng isa pang Great Unconsciousness. At ang babaeng iyon si Chiyo ay bumuka ang kanyang bibig para tawagin siyang ama. Nagagalak si Suri na napigilan ang pangalawang Great Unconsciousness, iniisip na mula ngayon ay magiging mapayapa ang mundo. Ipinatawag ng ama ni Yuri ang kanyang dalawang anak na babae sina Yuri at Chiyo sa kanyang tabi. Tiningnan niya sila ng malamig na mga mata at ibinalita na mula ngayon magsisimula na ang tunay na labanan na oras na para talikuran nila ang lahat at pumasok sa bagong mundo. Iniligtas niya si Chiyo sa mismong araw na ito. Agad na naging mabigat ang kapaligiran sa silid habang nagbubulungan ang mga nasasakupan na ngayon ay dapat nilang unahin ang pagtanggal kay Chihiro. Ang mga salitang ito ay nahulog na parang isang malupit na utos na nakakabigla kay Yuri. Hinimok ng mga nasasakupan ang kanilang amo na ipaliwanag ang lahat sa kanyang anak. Sinamantala niya ang pagkakataong tingnan si Yuri at magsalita ng masama tungkol kay Chihiro, sinabing nakapatay siya ng 2 tao sa kanilang panig at libu-libong imitasyon. Ipininta niya ang imahe ng isang taksil upang palakasin ang kanyang mga dahilan para sa pagkapuot. Nanatili pa rin ang tiwala ni Yuri kay Chihiro ngunit naka-on ang screen sa silid na nagpapakita ng footage ng Chihiro na gumagawa ng mga kasuklam-suklam na bagay. Ang mga larawang ito ay parang suntok sa kanyang marupok na tiwala. Sa simbahan ipinagmalaki ni Shoko kay Dox na nagtagumpay ang plano. Sinira niya ang mahiwagang bato na pumihil sa pangalawang malaking kawalan ng malay. Bagamat marami ang namatay, nagpakitang gila si Shoko na para bang karapat-dapat siyang bigyan ng malaking papuri habang sinisisi ang organisasyon na lalong naging magulo sa kapaligiran. Pinagtibay ni Sir Did na si Chihiro ang Crimson Lotus King ngunit tinutulan ni Shoko na ang huling nakaligtas lamang ang kwalipikado bilang Crimson Lotus King at naniniwala siyang ang tanging taong kwalipikado rito ay ang kanyang sarili. Lumingon siya kay Dox na naghahanap ng alyansa ngunit ngumiti lang si Dox. Sa ospital nakahiga sina Haro at Akira na walang malay na may matinding pinsala. Sa kabutihang palad dumating si Sir Did sa oras upang gamutin sila at dalhin sila sa ospital habang hindi pinansin ni Shoko ang lahat at nagmamadaling umalis upang sirain ang mga fossil na bato, isang aksyon na kalaunan ay ipinagmamalaki niya bilang kanyang sariling tagumpay.
Nahulaan nila na maaaring magulat din si Haru na ang mismong taong hinahabol ang nagligtas sa kanyang buhay habang si Chihiro ay palaging naniniwala na may paraan upang mailigtas ang lahat. Hindi niya ginawa ang mga bagay para lang sa personal na karangalan. Naisip ni Chihiro kung paano ililigtas ang lahat. Sa kanyang isip ay lumitaw pa rin ang mga madugong imahe at mga taong bumabagsak. Dahil sa isiping ito hindi siya mapakali. Nagpunta ang doktor at si Chiyo sa isang misteryosong lugar. All along palagi niyang hinahayaan si Chiyo na pangasiwaan ang lahat ng hindi nakikialam. Ang maliit na batang babae ay nag-activate ng isang aparato na nagpamukha sa kanya na nasisiyahan. Naibalik niya ang eksperimentong bahay ng doktor at ng ina ni Chihiro mula noong araw na iyon. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng device na ito kahit na mabaigo ang pangalawang pagbagsak mapipilitin pa rin niyang buksan ang gate. Ang pagkalkula na ito ay dumating na may napakalaking panganib. Mawawasak ang Tokyo ngunit wala siyang pakialam. Minsan na lang niyang makita ang ina ni Chihiro na para sa kanya ay higit pa sa sapat. Handa niyang isakripisyo ang buong mundo para sa taong nasa kabilang mundo. Sa simbahan sinumpa ni Shoko si Chihiro dahil ninakaw niya ang kanyang pagkakataong magtanghal sa harap ng mga itik. Naniniwala siyang hindi karapat-dapat si Chihiro na maging Crimson Lotus King. Siya ang magpipigil sa malaking kawalan ng malay at kunin ang posisyon na iyon. Nais niyang mawala si Chihiro sa lalong madaling panahon at nakaisip siya ng masamang kaisipan na patayin ang lahat upang siya ang maging huling nakaligtas. Ang mga ani ay lumitaw mula sa kung saan na nagmumungkahi na ang mga iniisip ni Shoko ay nadungisan pagkatapos ay dahan-daang nawala tulad ng kanyang pagpapakita. Ang kandila sa simbahan ay nahulog na nasusunog ang isang buong lugar ng espasyo. Samantala si Yuri ay pinilit ng kanyang ama na manood ng mga video ni Chihiro na pumapatay ng mga tao at na-brainwash nito. Gusto niyang tumalikod ngunit pinilit siya ng kanyang ama na manood mula simula hanggang wakas. Naniniwala siya na si Chihiro ay unti-unting nabubulok sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Crimson Lotus King na hindi namamalayang nagtatapos sa kanyang sarili. Malapit na siyang mawalan ng kontrol at sirain ang lahat. Naniniwala siya na si Yuri lang ang makakapagligtas kay Chihiro na pumipigil sa kanya na maging Crimson Lotus King. Nagtipon ang lahat sa simbahan. Patay na si Shoko, isang bato na lang ang naiwan. Lumipad ang mga itik walang bakas ng panghihinayang sa pagpanaw ni Shoko at nagpahayag ng bagong kilusan mula sa pangkat ng kalaban. Binalak nilang dalhin ang Tokyo sa isang bagong mundo. Sa pagkakataong ito hahayaan niya ang lahat na magpasya kung anong aksyon ang susunod na gagawin. Nagalit si Chihiro, malinaw na naalala na ang unang plano na sirain ang Tokyo ay ang kanyang ideya. Umupo si Yuri sa tabi ng kama nag-aalalang inaalala ang mga salitang ginamit ng kanyang ama para mag-brainwash sa kanya. Labis siyang nag-aalala kay Chihiro. Pumunta siya sa pamilyar na bahay kung saan nakaupo si Chihiro kanina pa. Gaya ng dati dinalhan niya si Chihiro ng bagong gawang tasa ng mainit na kakao. Kahit magkalaban ang kanilang panig hindi magbabago ang damdaming namamagitan sa kanila. Umupo si Chihiro sa lumang bahay umiinom ng koko na dala ni Yuri. Ang lasa nito ay pumukaw ng mga lumang alaala at tiniyak kay Yuri na siya pa rin ang dati. Hindi siya makapaniwala na maaaring siya ang taong ipinakita sa screen. Inamin ni Chihiro na kung minsan ang kanyang mga aksyon ay may dalang matinding kalupitan ngunit naniniwala siya na kung hindi siya kikilos gamit ang kanyang sariling mga kamay hindi niya mailigtas ang mga pinagbabantaan ng ambon at mga ritual. Para sa kanyang mga mithiin tinanggap ni Chihiro na bahira ng dugo ang kanyang mga kamay. Nagulat si Yuri at nabitawan ang Coco Cup, nakitang nagbago na siya. Bago tumayo si Chihiro para umalis hinawakan ni Yuri ang kamay niya, nakikiusap na huwag na siyang pumatay. Ngunit sinabi ni Chihiro na napilitan na siyang lumaban. Nagpatuloy ang panloob na salungatan hanggang sa magkaroon ng bagong tukana ang organisasyon at tumanggi pa rin si Chihiro na iwasan ang misyon na tila ipinagkatiwala sa kanya ni Naoki at Kakuhara. Nagmakaawa si Yuri sa kanya, sinabing siya lang ang kailangan niya. Hiniling niya sa kanya na kalimutan ang tungkol sa pagiging Crimson Lotus King at manatili sa kanya. Gusto niyang tumakas sila sa isang lugar na silang dalawa lang. Tumanggi si Chihiro at umalis. Walang ibang nakitang paraan si Yuri. Nag-transform siya para pigilan si Chihiro. Itinali siya ni Sir Did, pinagtatalunan na ginulo ni Yuri si Chihiro. Nagbago si Chihiro mula nang lumitaw si Yuri kaya siya ay isang panganib na kailangang alisin. Papatayin ni Sir Did si Yuri para maibalik si Chihiro. Sinubukan ni Chihiro na makialam ngunit ang tensyon na sitwasyong iyon ay biglang nabigla nang patayin ni Yuri si Sir Did. Ang aksyon na ito ay nabigla sa kanya. Nagmamadaling lumipad si Yuri, nalilito ang kanyang isipan sa kanyang matinding aksyon. Wala daw siyang alam, nagpapanik lang siya. Kasabay nito na-activate ng Doktor at Chiyo ang system. Nagsimulang tumunog ang signal ng pagkawasak, nagsimula na ang pinakakinatatakutan nila. Ang buong lungsod ay nahulog sa kadiliman at mapangwasak na mga ipoypo.
Sa kabila ng 4 na tao lamang na magkasama na natiling determinado ang grupo ni Chihiro na iligtas ang mundo. Lumitaw ang mga pato na nagdadala ng bagong impormasyon. Ang sentro ng destruction device na ito ay ang kumitil sa buhay ng ina ni Chihiro at kailangan nilang sirain ang device na ito. Matapos palakasin ang loob ng isa't isa sabay silang lumipad. Sa lahat ng dako ay lumubog sa kaguluhan. Parang nilamon ang buong lungsod. Masayang pinuri ng doktor ang kanyang gawaing pananaliksik sa paniniwalang nakatulong ang device na ito na i-connecta ang dalawang mundo. Sa bilis na ito mawawasak ang Tokyo. Habang lumilipad sa langit ang grupo ni Chihiro bigla silang naharang sa gilid ng kontrabida. Nais ng Reaper Artist na ang buhay ni Chihiro ay ayusin ang mga lumang marka. Sa magulong sandaling iyon nagpa siya ang lahat na iwan si Chihiro. Iniwan nila siya upang harapin ang music hero ng Reaper at lumipad sa punong tanggapan ng organisasyon. Ang taong nakatayo roon ay nagpapanatili ng kalmadong kilos at patuloy na umaatake upang sirain ang espiritu ng kanyang kalaban na sinasabing ang kanyang mga kamay ay nabahira ng makasalaan ng dugo na siya ay isang mamamatay tao. Si Chihiro ay nakatayo sa gitna ng mga salitang ito na nararamdaman ang lahat ng mga sugat na naipon sa kanyang puso. Kusang loob niyang tinanggap ang lahat ng kasalanan inamin na papasanin niya ang lahat para maging ligtas ang kanyang mga kasamahan. Hindi niya kailangang patawarin. Ang natitirang 3 magkakaibigan ay lumipad patungo sa punong tanggapan na kanilang pinangunahan ngunit ito ay isang ordinaryong bahay lamang. Ang mga sahig at pasilyo ay parang alaala ng isang pamilya na dating nanirahan doon. Pinagtibay ni Dox na minsan nang nagsaliksik ang propesor at ang ina ni Chihiro sa lugar na ito. Ang tila walang kaugnayang paraan ng pagsasalita ni Dox ay naging dahilan para hindi komportable ang lahat sa grupo. Nagkatinginan silang puno ng pagdududa pagkatapos ay nakatuon sa kanilang layunin. Si Tsubaki ay umabant upang laslasan ang kalaban buong pagmamalaki na idineklara ang kanyang sarili na hindi natalo. Lumaki ang labanan sa entablado ng Reaper Artist. Sinubukan ni Chihiro na lumaban ngunit nasaksak siya at nahimatay. Nawalan siya ng malay na may malamig na metal sa dibdib. Sa kanyang kawalan ng malay nakita niya ang kanyang sarili na nakahandusay sa malaking pool ng dugo. Lumitaw ang panaginip na parang paulit-ulit na eksena umaalingaw-ngaw ang hiyawan ng yumao. Napagtanto ni Chihiro na sa wakas siya na ang humarap sa kapalaran. Ang imahe ng Dox ay lumitaw ganap na naiiba mula sa karaniwan. Hindi na siya isang tagamasid lamang ngunit naging isang mensahero na nagdadala ng mga pangarap sa kanya. Ngayon lang napagtanto ni Chihiro na siya ang nasa likod ng lahat ng makahulang panaginip at alaala. Pinukaw niya si Chihiro sa pamamagitan ng mga ilusyon. Inihayag ni Dox na ang lahat ng kanilang naranasan ay tila isang dula na paulit-ulit ang bawat aktor at detalye ay lumalabas na parang mga template. Ang tanging makakapagpabago sa kinalabasan ay ang kalooban ni Chihiro. Hindi maintindihan ni Chihiro kung bakit palaging siya ang kailangang tiisin ang lahat hindi kailanman pinatawad sa mga pagtatanghal na ito. Sa paligid ng Tokyo maraming halimaw ang bumangon mula sa gitna ng pulang ambon. Ang mga lansangan ay naging isang larangan ng digmaan. Ang mga kasamahan sa koponan ay nagpunta upang sirain ang mga halimaw iniwan sina Tsubaki at Katsu na magkasama. Ipinagtapat ni Katsu na napakasaya niyang mapag-isa kasama si Tsubaki na nagpapula sa kanyang mukha sa kahihiyan. Inamin ni Katsu na hindi siya magaling sa pagkuha ng atmosfera ngunit sa pagkakataong ito ay magaling na siyang nanligaw sa hamak na babae ayaw niyang mamuhay ng may pagsisisi. Sa bilya kung saan nagtatago ang doktor sinubukan niyang purihin si Chiyo gamit ang matatamis na salita ngunit nakita ni Chiyo ang tunay niyang mukha. Alam niyang sinasamantala niya ang mga emosyon para gamitin ang kanyang mga anak bilang mga kasangkapan para sa kanyang ambisyon. Naunawaan niya na maging ang ina ni Chihiro ay nadala sa panlilinlang na ito. Ang doktor ay isang pandaraya lamang at ang tanging bagay na inaalagaan niya ay ang kanyang sarili. Nagsisigaw sa galit ang doktor nang tanungin pagbabante at pamimilit ngunit ang mga salitang iyon ay nagpahayag lamang ng kanyang takot. Tumayo ng tuwid si Chiyo at pinilit siyang tumahimik. Sinabi niya na siya ay nilikha mula sa kanyang mga gene at sa ina ni Chihiro kaya alam niya ang lahat ng mga sikreto. Inakusahan niya na hindi kailanman minahal ng ina ni Chihiro ang doktor. Ang tanging pagmamahal niya ay para sa kanyang tunay na pamilya. Kahit anong pilit niyang buksan ang gate hindi ito naghihintay sa kanya. Umaasa lang siyang makabalik sa kanyang pamilya. Tumagos ang mga salitang iyon sa maskara ng doktor. Nawala ang nurse sa tamang oras at ang kanyang mapagpasyang aksyon ay naging sanhi ng pagkataranta at pagtakas ng doktor isang eksena na nagpasimulang masira ang lahat ng kanyang mga plano. Nagtransform ang nurse at si Chiyo naghahanda para sa labanan. Samantala si Chihiro kahit masakit at pagod ay tumanggi pa ring sumuko. Pinilit niya ang kanyang sarili na bumalik sa larangan ng digmaan nagmamadali sa laban na may determinasyong mabuhay at lumaban hanggang sa wakas. Ang mga namatay ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na mabuhay sa lahat ng paraan.
Sa isang iglap tinusok niya ang kanyang kalaban sa entablado na sunog ang kalaban ng pagkawasak. Naniniwala ang Reaper na tinalikuran niya ang kanyang sangkatauhan. Mabilis na inalis ni Chihiro ang Reaper at ang kanyang mga kasabwat. Dumating ang Guardian Society upang makilala si Tsubaki sa oras na ito. Naniniwala sila na lalaban siya sa titulong Guardian at hindi nakarapat-dapat sa pangalang iyon. Itinulak nila ang isang kumpol ng mga halimaw sinasabing ginagawa lang nila ang kanilang tungkulin. Samantala mabangis pa rin ang pagharap ng Nurse at Chio. Puno ng sama ng loob at akusasyon ang relasyon nila. Tinawag ni Chio ang nurse na may depekto. Mariing itinanggi ito ng nurse. Pilit na pinipigilan ng dalawa ang aparato ngunit hindi napigilan ni Chio ang makinarya. Ang mga tunog ng metal ay umuungol na parang death knell. Ang doktor halos mabaliw sa paniniwalang malapit na niyang matugunan ang kanyang inaasam ay sinipa ng isang subordinate. Sinira ng marahas na pagkilos na ito ang kanyang pathological moment. Lumitaw si Dux. Ang impormasyon mula sa kanya ay nagpalamig ng dugo ng lahat. Ayon kay Dux 100 na lang ang natitira. Kinailangan ni Chihiro na isakripisyo ang kanyang sarili upang mabuklad ang makasalanang ugat. Tanging ang kanyang kamatayan lamang ang ganap na makapagpahinto sa makina. Si Chihiro ay determinado na isakripisyo ang kanyang sarili. Ngunit nakatayo si Yuri na hinaharangan ang makina sa pagsalungat. Ginamit niya ang buong katawan niya para hamarang. Ayaw niyang mamatay si Chihiro. Gusto lang niyang protektahan ang buhay niya. Napagtanto ni Yuri na nagbago na siya kaya tinanggap niya ang pagsunod sa sarili niyang pagkakamali. Ang dalawa ay nahulog sa isang matinding panloob at pisikal na pakikibaka. Sa wakas na pagtanto ni Yuri na hindi niya ito mapipigilan magpakailanman. Hinayaan niya si Chihiro na gawin ang kailangan ngunit hiniling niya na sumama siya rito. Ayaw niyang maiwan. Mayroon pa siyang kapangyarihan na maaaring makatulong. Magkahawak kamay ang dalawa humakbang patungo sa gate na unti-unting bumukas. Ang gate ay parang talam sa pagitan ng dalawang mundo. Ang kanilang mga yapak ay nagmarka sa gilid ng hangganan. Sa huling segundo binitawan ni Chihiro ang kamay ni Yuri. Gusto niyang tumira siya sa kanyang lugar. Para sa kanya walang mas mahalaga sa mundong ito kaysa kay Yuri. Kailangan niyang tiyakin na magpapatuloy ang buhay. Gusto niyang aipangako sa kanya ni Yuri na makakaligtas siya. Pumayag na lang si Yuri. Lumipad si Chihiro sa gate at natunaw sa liwanag. Nagbago ang kulay ng walang laman na langit unti-unting bumabalik ang asul na liwanag. Malayang bumagsak si Yuri sa lupa niyakap ang espasyo kung saan nakatayo lang si Chihiro. Ang pagkawala ay tumagos ng malalim sa kanyang puso na parang sugat na hindi na maghihilom. Sa labas tinipon ng mga natitirang grupo ang natitirang mga fragment. Nagsimula silang muling itayo ang isang bagong mundo sa abo. Nagsimula ang gawain ng pagkukumpuni at pagpapagaling. Ang mga maliliit na pundasyon ay na-relay. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ang grupo ng kontrabida ay mayroon pa ring isang nakaligtas. Ang taong iyon ang nagtulak sa doktor pababa mula sa mataas na gusali.